Darating ang araw na makikita ko ang aking asawa at ang aking itinuring na matalik na kaibigan na nagmamakaawa sa aking paanan. Hubad ang kanilang mga kasinungalingan sa harap ng buong mundo. Mawawala sa kanila ang lahat ang yaman, ang dangal, at ang bawat isa. Ngunit bago iyon, kailangan ko munang lasapin ang pait ng kanilang bawat saksak sa aking likuran, habang hawak ko ang isang lihim na magpapabagsak sa kanila. Ang akala ng aking asawa at ng aking traidor na kaibigan ay bulag ako. Ngunit sa katunayan, ako na ang humahawak ng tali na unti-unting sumasakal sa kanilang mga leeg. Sana naman Marisol, huwag kang masyadong madamot. Isang pirma lang naman ito para matulungan ang negosyo ng best friend mo. Hindi mo ba siya mahal? Ang boses ni Gabriel ay malambing, tila isang harana. Ngunit para sa akin, bawat salita niya ay parang gapang ng uod sa aking balat. Nakatayo siya sa harap ko. Hawak ang isang baso ng sariwang juice na siya mismo ang nagtimpla. Suot ang kanyang pinakamagandang ngiti na sa loob ng 12 taon ay pinaniwalaan kong tapat. Kailangan lang ni Angela ng puhunan para sa bagong butik niya. Hon, grabeng sakripisyo na ang ginawa niya para sa pamilya natin. Lalo na nung nanganak ka kay Sofia. Utang natin sa kanya ang lahat. Dagdag pa niya habang dahan-dahang inilalapag ang dokumento sa ibabaw ng aming lamesang gawa sa mahogany. Tiningnan ko ang dokumento. Hindi ito basta tulong sa negosyo. Ito ay isang special power of attorney na nagbibigay sa kanya ng karapatang gamitin ang mga lupain ng aking mga magulang sa Cebu bilang collateral. Sa ilalim ng mga papel na iyon, may isang maliit na puting sobrang sumilip isang bagay na hindi niya napansin nang ilapag niya ang mga dokumento. Dahan-dahan kong inabot ang sobre. Sa loob nito ay isang ultrasound result na may petsang kahapon lang. Pangalan ni Angela Cruz ang nakasulat. At sa ibaba, may isang sulat kamay na kilalang kilala ko. Para sa ating munting anghel, mula kay Daddy Gabriel, isang malakas na pintig ang dumaan sa aking sentido, ngunit hindi ko hinayaang manginig ang aking mga kamay. Ang sakit na dapat ay nagpabagsak sa akin, ay naging isang matalim at malamig na puwersa. Ang dating apoy ng pagmamahal ay naging yelo sa loob ng aking mga ugat. Are you okay? Marisol, bakit namumutla ka? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang kamay ay dumaan sa aking balikat. Ang init ng kanyang palad ay tila lason na sumisipsip sa aking lakas. Bago ako makasagot, tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula kay Angela. Hello? Best sorry ha. Kailangan ko talaga ng tulong mo. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko ngayon. Baka pwedeng mapirmahan na ni Gabriel yung papers para ma-process na sa bank. I really need this. Marisol, you're my only hope. Ang boses niya ay malungkot, puno ng pagpapaawa, ang tanyag na pa-victim style na labis kong hinangaan noon dahil akala ko ay bunga ng kanyang kabaitan. Ngayon, naririnig ko ang tunay na tono, ang tono ng isang magnanakaw na humihingi ng permiso para pasukin ang sarili kong bahay. Don't worry, Angela. Pipirmahan ko ito. Sagot ko ng may kalmado at patag na boses. Gusto ko namang maging masaya kayo sa bago mong simula. Thanks. Bess, you're the best talaga. Masayang sagot niya bago pinatay ang tawag. See, she's really desperate. Hon, sabi ni Gabriel habang iniuabot sa akin ang ballpen. Kailangan nating matapos ito bago ang board meeting sa 9:00. 30 minutes na lang, Marisol. Hinihintay na tayo ng mga investors. Ang presyo ng oras ay tila isang ticking bomb. Alam kong kung pipirma ako, ibinibigay ko sa kanila ang susi ng aking kaharian. Ngunit kung hindi, tatakas sila bago ko pa makuha ang lahat ng ebidensya. Tumayo ako at naglakad patungo sa aking vault. Kinuha ko ang aking selyo at ang ballpen. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang bigat ng 12 taon ng aking pagiging isang sunod-sunurang asawa at kaibigan. Ang Marisol na laging nagpaparaya ay namatay na sa loob ng kwartong iyon nang makita ko ang ultrasound result. Hinarap ko si Gabriel. Gabriel, bago ko pirmahan ito, may gusto lang akong itanong. Mahal mo ba ako? Bahagyang natigilan si Gabriel. Ngunit mabilis siyang nakabawi at niyakap ako mula sa likuran. Of course, Hon. Bakit mo naman na itanong yan? Ikaw ang buhay ko. At si Sofia ang mundo ko.
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang nakatingin ako sa aming refleksyon sa malaking salamin. Hinawakan ko ang kanyang kamay na nasa aking baywang. Mabuti naman, kasi kung mawawala ka, baka hindi ko kayanin. Mabilis kong nilagdaan ang mga dokumento. Ngunit sa bawat pahina, hindi ang aking karaniwang pirma ang inilagay ko. Ginamit ko ang aking lumang pirma, ang pirmang matagal ko nang pinalitan sa bangko at sa lahat ng legal na dokumento ng kumpanya. Ang pirmang ito ay magsisilbing isang bitag na magpapatunay ng kanilang intensyong manloko sa sandaling subukan nilang gamitin ito. Ayan na, Gabriel. Tapos na, sabi ko habang iniabot ang mga papel. Thank you, Marisol. I'll head to the office now. See you at the meeting. Mabilis niyang kinuha ang mga papel. Ni hindi man lang ako hinalikan bago lumabas ng kwarto. Ang tunog ng kanyang mabilis na mga hakbang pababa ng hagdan ay hudyat ng kanyang pagmamadali patungo sa kanyang kapahamakan. Nang marinig ko ang pag-andar ng kanyang sasakyan at ang unti-unting paglayo ng tunog nito sa aming gate, kinuha ko ang aking laptop. Binuksan ko ang isang nakatagong folder. Doon, nakita ko ang lahat ng transfers na ginawa niya sa loob ng 3 taon. Nakita ko ang mga hotel bookings nila ni Angela. Pinindot ko ang isang numero sa aking phone. Attorney, Mendoza tuloy ang plano. I-freeze ang lahat ng joint accounts namin. Pero iwanan niyo ang credit card ni Angela na may limit na 5,000 lang. Gusto kong makita kung hanggang saan ang mararating ng boutique niya. At attorney, dagdag ko habang tinitingnan ang ultrasound result ni Angela. Magpadala ka ng bulaklak sa ospital kung nasaan si Angela Cruz, White Lilies, at ilagay mo sa card para sa batang hindi kailanman magkakaroon ng apelidong Santos. Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Ang laro ay nagsisimula pa lang. Ang akala nila ay nakuha na nila ang lahat sa akin. Ngunit ang hindi nila alam, sa bawat segundong lumilipas, unti-unti ko nang binubura ang kanilang mga pangalan sa mundo ng mga buhay na may dangal. Maya-maya, pumasok si Nanay Cora sa kwarto, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ma'am Marisol, tumawag po ang eskwelahan ni Sofia. May sumundo daw po sa kanya na hindi niyo authorized. Napatayo ako. Ang lamig na nararamdaman ko ay napalitan ng isang nakakapaso na kaba. Sino ang kumuha sa kanya? Nanay Cora. Ang biyenan niyo po, si Ma'am Lourdes. Sabi niya po, may family emergency daw po kayo. Napahigpit ang hawak ko sa lamesa. Si Lourdes? Ang babaeng tinawag kong ina. Ang babaeng laging nagdarasal ng rosaryo habang nanunumpa ng katapatan. Alam ko na kung nasaan sila. At alam ko na kung ano ang susunod kong gagawin. Nanay Cora, ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayo sa Hacienda Reyes. Utos ko ng may autoridad na ngayon ko lang naramdaman sa aking buong buhay. At tawagan mo si Paulo. Sabihin mo sa kanya, oras na para bayaran niya ang utang na loob niya sa akin. Lumabas ako ng kwarto nang hindi lumilingon. Ang Marisol na mahina ay wala na. Ang natitira na lamang ay ang babaeng kukuha ng lahat ng nararapat sa kanya. Kahit dumanak pa ang luha ng bawat taong nagtangkang sumira sa kanyang pamilya. Ang katahimikan ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay ang sandali kung kailan hinahasa ng isang reyna ang kanyang espada, habang ang kanyang mga kaaway ay nagdiriwang sa akalang sila ay nanalo na. Sa loob ng tumatakbong sasakyan, patungo sa Hacienda Reyes, pinanood ko ang mabilis na pagdaan ng mga puno at kabahayan sa labas ng bintana. Ang aking mukha ay tila isang pader ng yelo, walang emosyon, walang bakas ng sakit, kahit na ang bawat hibla ng aking puso ay nagnanais ng sumigaw dahil sa pagtangay ni Lourdes sa aking anak. Ma'am Marisol, huwag po kayong mag-alala. Alam niyo naman po ang biyenan niyo, mahilig lang talagang mag-utos ng biglaan. Bulong ni Nanay Cora habang nakatingin sa akin mula sa rearview mirror. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, isang takot na hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa akin. Hindi ako nag-aalala, Nanay Cora. Sagot ko nang hindi lumilingon. Alam ko kung anong laro ang gusto nilang laruin. At sisiguraduhin ko na sa huli, wala silang matitirang baraha. Pagdating sa Hacienda Reyes, ang lupain na ipinamana sa akin ng aking ama. Ngunit unti-unting kinamkam ng pamilya Santos sa pamamagitan ng mga investment.
na nauwi sa wala bumungad sa akin ang isang tanawing nakakapagpainit ng dugo. Nakaupo si Lourdes sa veranda. May hawak na rosaryo at taimtim na nagdarasal. Habang sa malapit ay naglalaro si Sofia. "Mommy," sigaw ni Sofia nang makita ako. Tumakbo siya patungo sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Sabi ni Lola, "May sakit ka daw po kaya kailangang dito muna ako para hindi ako mahawa." Hinalikan ko ang noo ng aking anak. Pinipigilan ang sarili na wag manginig sa galit. Tumingin ako kay Lourdes. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Tila sinusukat ang bawat galaw ko. Ang kanyang puting belo ay tila isang maskara ng kabanalan na nagtatago ng isang pusong puno ng kasakiman. "Marisol, salamat naman at nakadalaw ka," sabi ni Lourdes sa isang boses na tila honey na may halong lason. "Nag-aalala lang ako sa apo ko. Balita ko kasi, masyado kang stress sa trabaho. Baka hindi mo na napapansin ang kalusugan mo," sabi ni Gabriel. "Parang nagiging unstable ka na naman." Ang salitang unstable ay tumama sa aking pandinig na parang isang sampal. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Plano nilang gamitin ang aking pagkapagod at ang aking nakaraang postpartum depression para palabasin na hindi ko na kayang mag-isip ng tama. "Salamat sa pag-aalala, Ma," sagot ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. "Pero mas mag-alala kayo sa sarili niyo. Ang pagdarasal ay hindi sapat para linisin ang mga kasalanang itinatago sa ilalim ng altar." Bahagyang natigilan ang paggalaw ng kanyang mga daliri sa rosaryo. "Ano ang ibig mong sabihin, Marisol?" "Wala po, sinasabi ko lang na ang Diyos ay nakakakita sa dilim." Ngumiti ako, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. "Sofia, sumama ka muna kay Nanay Cora. May kakausapin lang si Mommy sa opisina ni Angela." Pagkatapos ihatid si Sofia sa sasakyan, nagtungo ako sa kabilang bahagi ng hasyenda kung nasaan ang maliit na opisina ni Angela. Doon, nakita ko siya ang babaeng itinuring kong kapatid, nakaupo sa aking upuan. Umiinom ng tea na tila siya ang reyna ng lugar. "Oh, Marisol, why are you here? Akala ko ba may board meeting kayo ni Gabriel?" Gulat na tanong ni Angela. Mabilis na tumayo at nagkunwaring nag-aayos ng mga dokumento. Hindi na ako tumuloy. Masama kasi ang pakiramdam ko, tulad ng sabi mo, sabi ko habang naglalakad pa ikot sa kanya. "By the way, Angela, may dala akong regalo para sa'yo. Bilang pasasalamat sa lahat ng tulong mo sa pamilya namin." Inilabas ko ang isang maliit na kahon mula sa aking bag. Isang mamahaling kwintas na ginto na may pendant na hugis ahas. Bagay sa iyo ito, matikas, matalino, at laging nakakaabang sa pagkakataon. Nakita ko ang paglunok ni Angela. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang tiyan na naglalaman ng bunga ng pagtataksil nila ni Gabriel. "Salamat, Marisol. Ang ganda nito. Huwag mong huhubarin yan, Bes." Bulong ko sa kanyang tenga habang isinusuot ko sa kanya ang kwintas. "Gusto kong lagi mo itong suot para maalala mo kung sino ang nagbigay sa'yo ng bawat marangyang bagay na mayroon ka ngayon. At para maalala mo rin na ang bawat ginto ay may katumbas na dusa." Iniwan ko siyang nakatayo doon. Namumutla at tila nauubusan ng hangin. Lumabas ako ng hasyenda at dumiretso sa Basilica del Santo Niño sa sentro ng Cebu. Doon, sa gitna ng usok ng mga kandila at bulong ng mga deboto, nakipagkita ako sa isang lalaking nakasuot ng itim na jacket. "Attorney Salcedo," tawag ko sa kanya. Inabot niya sa akin ang isang makapal na envelope. "Ma'am Marisol, tama ang hinala niyo. Ang Dami Corporation na bumibili ng inyong mga shares ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng isang kamag-anak ni Angela Cruz. At may mas malala pa." Binuksan ko ang envelope. Doon ay nakita ko ang mga kopya ng medical records mula sa isang private psychiatric facility. May nakahandang kwarto na doon sa ilalim ng pangalan ko. Ang petsa ng aking admission ay sa susunod na buwan pagkatapos ng anibersaryo ng kumpanya. Plano nilang ipakulong ako sa isang mental hospital para makuha ang buong kontrol sa custody ni Sofia at sa lahat ng ari-arian ko. Mahinahon kong sabi, ngunit ang bawat salita ay parang isang tipak ng yelo na bumabagsak sa simento. "Ano ang gagawin natin?" Ma'am, tanong ni Attorney Salcedo. "Hayaan natin silang maniwala na nagtatagumpay sila.
Sagot ko habang tinitingnan ang estatwa ng Santo Niño. Gusto kong isipin nila na unti-unti na akong nawawala sa sarili. I want them to be overconfident. Dahil sa sandaling akalain nilang hawak na nila ang aking leeg. Doon ko sila hihilahin pababa sa impyerno. Papaalis na ako ng simbahan nang harangin ako ng isang lalaki. Si Paulo, ang kapatid ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagkahiya. Marisol, huwag kang uuwi sa bahay niyo ngayong gabi. Babala niya sa isang mahinang boses. Bakit? Paulo, may surprise party ba sila para sa akin? Meet ko. May mga tao si Gabriel na naghihintay sa'yo. Marisol, hindi lang pera ang gusto nilang kunin sa'yo. Plano nilang burahin ka ng tuluyan sa buhay nila. Tumitig ako kay Paulo. At ikaw, kanino ka papanig sa dugo mo o sa katarungan? Hindi siya nakasagot. Tinalikuran ko siya at naglakad patungo sa aking sasakyan. Ang gabi ay malamig. Ngunit ang apoy sa loob ko ay sapat na para sunugin ang buong mundo ng mga santos. Ang bawat kasinungalingan ay parang lason na unti-unting pinapatay ang tiwala. Ngunit para sa akin, ang kanilang mga salita ay nagsisilbing gasolina upang mas lalong mag-alab ang aking determinasyon. Binalaan ako ni Paulo na huwag umuwi, na may panganib na naghihintay sa akin sa loob ng sarili kong pamamahay. Ngunit hindi ako papayag na itaboy sa sarili kong kaharian. Pumasok ako sa aming mansyon sa Cebu na ang ulo ay mataas ang pagkakaangat. Walang tunog ng panginginig, tanging ang bawat hakbang ko sa makinis na sahig ang nagbibigay ng babala na ang tunay na may-ari ay narito na. Pagpasok ko sa sala, bumungad sa akin si Gabriel. Hindi siya galit. Sa halip, ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pag-aalala. Isang ekspresyong mas nakakasuka kaysa sa harapang galit. Sa tabi niya, nakaupo si Angela, nakabalot ng makapal na shawl at may hawak na baso ng tubig, tila isang biktima ng isang malalang trahedya. Marisol, salamat sa Diyos at nakauwi ka na. Mabilis na lumapit sa akin si Gabriel at hinawakan ang aking mga braso. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na lambing. Saan ka ba galing? Kanina pa kami tumatawag ni Angela. Nag-aalala kami sa iyo, Hon. Sabi ni Nanay Cora, bigla ka na lang daw umalis sa hacienda na parang wala sa sarili. Tiningnan ko ang kanyang mga mata. Wala sa sarili, Gabriel. O baka naman natatakot kayo dahil nagsisimula na akong magising sa katotohanan. Bahagyang nanginig ang mga mata ni Gabriel, ngunit mabilis siyang ngumiti ng mapait. Ayan ka na naman. See, this is what I'm talking about. You're being paranoid again, Marisol. Baka kailangan mo na talagang magpahinga ng matagal. Marisol, best! Singit ni Angela sa isang nangihinang boses. Tumayo siya ng dahan-dahan, tila bawat galaw ay isang malaking sakripisyo. Huwag kang magalit kay Gabriel. Ako ang nakiusap sa kanya na hanapin ka. Masyado ka na kasing nagiging bugnutin nitong mga nakaraang araw. Kahit ako, natatakot na sa mga tingin mo. Baka dahil yan sa sobrang pagod mo sa kumpanya. Natatakot ka sa tingin ko. Angela, lumakad ako palapit sa kanya hanggang sa magtagpo ang aming mga hininga. Ang amoy ng kanyang pabango ay tila amoy ng isang nabubulok na bulaklak. Bakit may nakikita ka ba sa mga mata ko na hindi mo kayang harapin? O baka naman ang nakikita mo ay ang sarili mong anino na unti-unti nang nilalamo ng sarili mong dumi? Marisol, tama ng sigaw ni Gabriel. Sa wakas ay lumabas din ang kanyang tunay na asik. Hindi mo ba nakikita masama ang pakiramdam ng kaibigan mo? Nagpunta siya rito para humingi ng tulong dahil nahihilo siya, tapos ganyan ang itatrato mo sa kanya. Nasaan na ang Marisol na mapagbigay at maunawain? Ang Marisol na iyon ay ibinaon nyo na sa mga nakaw nyo na sandali sa likod ko. Bulong ko sa kanya. Sapat na para sila lang dalawa ang makarinig. Bago pa makasagot si Gabriel, bumukas ang pinto at pumasok si Lourdes. Bitbit ang isang tray ng tsa. Ang kanyang mukha ay puno ng banal na pait. Ano itong naririnig kong sigawan, Marisol? Kakarating mo lang. Gulo agad ang dala mo. Hindi mo ba igagalang ang bisita mo? Lalo na't hindi maganda ang lagay niya. Bisita? Mauanay na unti-unting kinakain ang pundasyon ng bahay na ito. Tanong ko, habang tinititigan si Lourdes. Inilapag ni Lourdes ang tray sa lamesa ng may diin. Sapat na para maramdaman ang tensyon sa paligid. Uminom ka muna ng tsaa, Marisol, pampakinis ng utak.
Masyado nang madumi ang iniisip mo, sabi ni Gabriel. Parang nakakakita ka na raw ng mga bagay na wala naman. Ganyan din ang nangyari sa lola mo bago siya tuluyang nawala sa katinoan. 'Di ba? Isang matalim na gaslighting. Gusto nilang paniwalain ako na ang aking nakikita at naririnig ay bunga lamang ng isang mabuhay na isipan. Gusto nilang pagdudahan ko ang sarili kong mga mata para mas madali nilang makuha ang lahat sa akin. Salamat sa tsaa, ma. Pero baka mas kailangan ito ni Angela. Kinuha ko ang baso ng tsaa at iniabot kay Angela. Inumin mo ito, Bes. Kailangan mo ng lakas para sa baby na itinatago mo. Mahirap kasing magpalaki ng bata kung ang pundasyon ay galing sa nakaw. Nabitawan ni Angela ang kutsara na hawak niya, at ang tunog nito sa sahig ay tila isang hudyat ng digmaan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Si Gabriel naman ay napatigil sa paghinga. Anong baby ang sinasabi mo na uutal na tanong ni Angela? Huwag ka nang magmalinis, Angela. Alam nating pareho na ang sakit mo ay may tibok ng puso. Ngumiti ako ng malamig. Gabriel, bakit hindi mo sabihin sa kanila? Bakit hindi mo ipagmalaki ang bago mong proyekto? Marisol, nahihibang ka na talaga. Bulyaw ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Kailangan mo na talagang dalhin sa pasilidad. Tawagan mo na ang mga doktor. Hindi na ito ligtas para kay Sofia, sa pagbanggit niya sa pangalan ng aking anak. Parang may kung anong pumutok sa loob ko. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Sa halip, kinuha ko ang aking cellphone at may pinindot na baton. Isang malakas na boses ang pumuno sa sala, ang boses ni Gabriel mula sa recording ni Nanay Cora. Huwag kang mag-alala, Angela. Kapag nasa psychiatric ward na si Marisol, kukunin natin ang custody ni Sofia. Ang bata ang gagamitin nating alas para makuha ang lahat ng shares niya sa kumpanya. Konting tiis na lang. Hon? Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang mukha ni Gabriel ay naging kulay abo. Si Lourdes ay napahawak sa kanyang rosaryo. At si Angela ay napaupo sa sofa. Hindi makatingin sa akin. Ngayon, Gabriel, sino ang unstable? Tanong ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Sino ang kailangang dalhin sa pasilidad? Ang asawang nagnanais protektahan ang kanyang pamilya o ang asawang nagnanais magnakaw kahit ang kinabukasan ng sariling anak? Tumunog ang cellphone ko. Isang transaction alert mula sa aking bangko. Purchase luxury baby crib and nursery set. Amount 150,000 piso. Location Cebu High-End Mall. Tumingin ako kay Gabriel at pagkatapos ay sa credit card na nasa ibabaw ng lamesa ang credit card na ibinigay ko sa kanya bilang emergency fund. Ginagamit mo ang pera ko para sa kama ng anak nyo ni Angela habang nakatayo ako sa harap nyo. Tanong ko sa isang boses na kasing talim ng labaha. Doon ko naramdaman ang tunay na lason. Hindi ito galing sa kanilang mga salita, kundi sa kanilang kawalang hiyaan na walang hangganan. Marisol, let me explain. Simula ni Gabriel, sinusubukang hawakan ang kamay ko. Winaksi ko ang kanyang kamay nang may pandidiri. Huwag mo akong hahawakan. Mula sa sandaling ito, ang bawat sentimo na ginastos mo ay magiging isang pako sa krus na pagpapakuuan ko sa iyo. Ano ang gagawin mo, hamon ni Lourdes? Sinusubukang ibalik ang kanyang autoridad. Wala kang mapapatunayan sa korte. Kami ang pamilya Santos. Kami ang may hawak sa barangay at sa simbahan. Mali kayo, Sagot ko habang naglalakad patungo sa pinto. Hindi nyo hawak ang katotohanan. At ang katotohanan ang sisira sa inyong lahat. Sa paglabas ko ng pinto, nakita ko si Paulo sa labas. Nakasandal sa kanyang sasakyan. May iniabot siyang isang envelope sa akin. Ano ito, Paulo? Tanong ko. Ang listahan ng mga ari-ariang lihim na ibinenta ni Gabriel sa black market gamit ang pangalan mo. Mahinang sagot niya. At Marisol, mag-ingat ka. May binayaran si Gabriel na mga lalaki. Hindi ka na nila hahayaang makarating sa anibersaryo ng kumpanya. Tiningnan ko ang madilim na kalsada. Ang panganib ay narito na. Ngunit hindi ako natatakot. Dahil sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang bigat ng hustisyang ako mismo ang magpapatupad. Ang pinakamasakit na sugat ay hindi galing sa kaaway, kundi sa mga taong tinawag mong pamilya. Habang ang araw ay unti-unting sumisikat
sa itaas ng lungsod ng Cebu. Hindi ako nakaramdam ng pag-asa. Sa halip, ang bawat sinag ng liwanag ay tila naglalantad ng mas marami pang dumi sa loob ng bahay na ito. Hindi ako natulog. Buong gabi kong pinag-aralan ang mga dokumentong ibinigay ni Paulo. Bawat pahina ay isang patunay ng aking katangahan noong mga panahong naniwala ako sa salitang habambuhay. Pagsapit ng 7:00 ng umaga, bumaba ako sa dining area. Naratnan ko si Lourdes na naglalagay ng mga sariwang bulaklak sa harap ng imahe ng Birhen sa gilid ng hagdan. Ang bango ng sampagita ay humahalo sa amoy ng tsaa. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Ngunit ngayon ay nagpapaalala lamang sa akin ng pagkukunwari. Marisol, gising ka na pala, sabi ni Lourdes nang hindi lumilingon. Ipinagdasal kita kanina, sabi ko sa mahal na Birhen. Sana ay maliwanagan ang isip mo bago ka gumawa ng mga bagay na pagsisisihan mo. Alam mo naman, ang pamilya ang pinakaimportante. Ang mga mali ni Gabriel dapat ay pinapatawad, hindi itinatala. Ang pagpapatawad ay para sa mga taong nagkamali. Hindi para sa mga taong sinadyang manira ng buhay. Tugon ko habang nagtitimpla ng kape. At ang pagkakamali ay iba sa krimen. Ang pagnanakaw sa sariling asawa ay hindi pagkakamali. Ito ay katrayduran. Hinarap ako ni Lourdes. Ang kanyang mukha ay puno ng banal na pait. Krimen napakabigat ng mga salitang ginagamit mo. Marisol, huwag mong kalimutan na kung wala ang pamilya Santos, hindi ka magkakaroon ng ganitong karangyaan. Kami ang nag-alaga sa iyo noong mawala ang mga magulang mo. Kayo ang nag-alaga sa pera ng mga magulang ko. Huwag nating baligtarin ang kwento. Malamig kong sagot. At huwag niyo akong gagamitan ng relihiyon para itago ang inyong kasakiman. Ang Diyos ay hindi bingi sa mga bulong ng mga taong inaapi niyo. Padabog niyang inilapag ang hawak niyang gunting sa lamesa. Lumikha ito ng matalas na tunog sa ibabaw ng marmol. Tingnan mo ang sarili mo, ganyan na ba ang ituturo mo kay Sofia? Ang maging mapagmataas at walang utang na loob? Kawawang bata, sabi ko sa kanya kanina, huwag mo na siyang lalapit sa'yo dahil baka saktan mo siya sa sobrang galit mo. Napatigil ako sa pag-inom ng kape. Anong sinabi mo sa anak ko? Ang totoo, Marisol, na ang nanay niya ay hindi na nakakakilala ng tama at mali. Na kailangan niyang lumayo para sa sarili niyang kaligtasan. Ngumiti si Lourdes, isang ngiting puno ng tagumpay. Hindi ako sumagot. Alam kong gusto niyang mawala ako sa sarili ko. Sa halip, kinuha ko ang aking bag at susi ng sasakyan. Enjoy your flowers, Ma, dahil bukas. Baka huling beses mo na silang maamoy sa loob ng bahay na ito. Dumiretso ako sa aming main bank sa business park. Pagpasok ko pa lang, ang lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Ang mga empleyado na dati ay nakayuko sa paggalang, ay tila may iniiwasang tingin. Nagtungo ako sa opisina ng manager, si Mr. Lim, na matagal ng kaibigan ng aking ama. Marisol, napadalaw ka, pati niya. Ngunit bakas ang kaba sa kanyang boses. Mr. Lim, gusto kong makita ang mga withdrawal slips para sa nakaraang 3 buwan. Ang lahat ng transaksyon na lumagpas sa 5 milyong piso, utos ko. Nang ilapag niya ang mga papel sa harap ko, parang tumigil ang tibok ng puso ko, ang mga lagda ko. Perpekto. Ang bawat kurba, ang bawat tuldok, ay eksaktong-eksakto sa aking pirma. Ngunit alam kong wala akong pinirmahang kahit ano sa mga petsang ito. Sino ang nag-verify ng mga lagdang ito, Mr. Lim? Tanong ko sa isang boses na kasing talim ng labaha. Si Gabriel po ang nagdala ng mga ito, Ma'am. Sabi niya ay may go signal nyo at may kasama pang notaryo mula sa opisina ni Angela Cruz. Paliwanag niya, naiintindihan ko na hindi lang sila nagnanakaw, may mga tao sila sa loob ng bangko at may mga abogado silang kasabwat. Ang katrayduran ay mas malalim pa kaysa sa inaakala ko. Habang tinitingnan ko ang mga peking lagda, isang text message ang dumating sa aking phone mula kay Nanay Cora. Ma'am, si Sofia po. Kanina pa umiiyak sa kwarto. Ayaw kumain. Sabi po ni Ma'am Lourdes, dadalhin daw po ang bata sa Manila ngayong hapon. Emergency daw po. Mabilis akong lumabas ng bangko. Hindi na pinansin ang tawag ni Mr. Lim. Habang nagmamaneho ako pabalik ng mansyon,
Nararamdaman ko ang init ng dugo sa aking mukha. Ngunit sa halip na sumigaw, lalo akong nanahimik. Ang katahimikan ko ay ang katahimikan ng isang leon na handa ng sumunggab. Pagdating ko sa bahay, nakita ko si Paulo na nakatayo malapit sa pinto ng kwarto ni Sofia. Nang makita niya ako, agad siyang lumapit. Marisol, itigil mo na ito. Paalisin mo na sila Sofia. Bulong niya. Bakit? Paulo, para mas madali niyo kaming mamanipula, mitya ko. Hindi sa ganon narinig ko sila Gabriel at si Ma. May kausap silang doktor mula sa kabilang probinsya. Dadalhin kanila sa pasilidad bago mag-alas 5 ng hapon. Marisol, gagamitan kanila ng dahas kung kailangan. Tumingin ako sa loob ng kwarto ni Sofia. Nakita ko ang aking anak na nakaupo sa gilid ng kama. Yakap ang kanyang paboritong manika, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang takot ay tila sumaksak sa aking kaluluwa. Paulo, tawag ko sa kanya, ang aking boses ay puno ng awtoridad. Kung gusto mong bumawi sa lahat ng pananahimik mo, gawin mo ito ngayon. Tulungan mo kaming makalabas ni Sofia dito nang hindi nila nalalaman. Anong balak mo? Tanong niya. Dadalhin ko si Sofia sa isang ligtas na lugar. At pagkatapos, babalik ako rito para tapusin ang sinimulan nila. Tiningnan ko si Paulo ng diretso sa mata. Pipili ka ba, Paulo, ang kapatid mong kriminal o ang bata na walang malay na ginagamit niyo? Napatungo si Paulo at pagkatapos ay tumingin sa akin ng may determinasyon. Ihanda mo ang sasakyan sa likod ng garden. Ako ang kukuha sa atensyon ni Ma at Gabriel sa sala. Mabilis akong pumasok sa kwarto ni Sofia. Nang makita niya ako, tumakbo siya sa aking mga braso. Mommy, ayaw ko pong umalis. Sabi ni Lola, iiwan mo na daw po ako. Hindi ka iiwan ni Mommy, anak, hinding-hindi. Bulong ko habang mabilis na nag-eempake ng ilang mahahalagang gamit. Makinig ka kay Mommy, maglalaro tayo ng tago-taguan. Okay, huwag kang gagawa ng kahit anong tunog hanggang hindi ko sinasabi. Nang makarating kami sa sasakyan sa likod, narinig ko ang malakas na sigaw ni Gabriel mula sa loob ng bahay. Paulo, nasaan ang susi ng kwarto ni Marisol? Bakit hindi mo makita? Hindi ko alam. Kuya, baka dala niya, sagot ni Paulo. Sinusubukang patagalin ang oras. Pinaandar ko ang sasakyan ng walang ilaw hanggang sa makalabas kami ng gate. Habang tumitingin ako sa rearview mirror at nakikita ang lumalayong mansyon, naramdaman ko ang bigat ng kadenang pinutol ko, ngunit alam kong hindi pa ito tapos. Tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number, sinagot ko ito. Marisol, akala mo ba makakatakas ka? Ang boses ni Lourdes ay malamig at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Tandaan mo ito, kahit saan ka magpunta, sa pamilyang ito, ako ang batas. At sisiguraduhin ko na ang bawat hakbang mo palayo ay magiging isang hakbang patungo sa sarili mong libingan. Hinding-hindi mo makukuha ang anak mo pabalik. Napahigpit ang hawak ko sa manibela. Subukan nyo, ma'am, dahil mula ngayon, wala na kayong pamilyang Santos na babalikan. Buburahin ko kayo sa bawat sentimo na kinuha nyo sa akin. Pagbaba ko ng phone, nakita ko sa di kalayuan ang isang itim na van na mabilis na sumusunod sa amin. Ang banta ay hindi lang salita. Ang banta ay narito na. Ang bawat patak ng luha ng aking anak ay parang asidong tumatagas sa aking puso. Ngunit hindi ito nagpapahina sa akin. Sa halip, ito ang nagpapatigas sa aking kalooban na maging isang pader na bakal. Habang mabilis kong pinatatakbo ang sasakyan sa madidilim na kalsada ng Busay, nakita ko sa rearview mirror ang itim na van na patuloy na sumubaybay sa amin. Ang kanilang mga headlight ay tila mga mata ng isang lobo na naghihintay ng pagkakataong sumakmal. Mommy, natatakot po ako. Bakit po tayo hinahabol ni Daddy Pukong? Bulong ni Sofia habang nakayakap sa kanyang maliit na bag. Ang panginginig ng kanyang boses ay tila isang punyal na sumasaksak sa aking kaluluwa. Hindi tayo hinahabol ni Daddy, anak. Naglalaro lang tayo. Di ba tandaan mo ang sinabi ko, kailangan nating maging tahimik? Sagot ko habang pilit kong pinapakalma ang aking paghinga. Hinawakan ko ng mahigpit ang manibela at biglang kumanan sa isang maliit at madilim na eskinita.
na tanging ang mga lokal lamang ang nakakaalam. Pinatay ko ang lahat ng ilaw ng sasakyan at dahan-dahang huminto sa likod ng isang malaking truck. Pinanood ko ang itim na van na mabilis na dumaan sa main road. Tuloy-tuloy ang takbo. Hindi napansin ang aming pagtatago. Doon lamang ako nakahinga ng malalim. Sofia, tingnan mo si Mommy. Hinawakan ko ang kanyang mga pisngi. May sinabi ba sa'yo si Daddy o si Lola nung wala ako? Yumuko si Sofia. At ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig sa paghikbi. Sabi po ni Daddy, kapag sinabi ko daw po sa inyo na nakita ko silang naghahalikan ni Tita Angela sa kwarto nyo, sasaktan nyo daw po ako. Sabi niya po, baliw na daw po kayo at kailangan nyo ng iwanan. Napatigil ang mundo ko. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa inaakala ko. Hindi lang nila ako ninanakawan ng pera, kundi unti-unti rin nilang nilalaso ng isipan ng aking anak para maging sandata laban sa akin. Ang galit na nararamdaman ko ay hindi na lamang basta puot. Ito ay isang banal na puot ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Huwag kang maniniwala sa kanila. Sofia, hinding-hindi ka sasaktan ni Mommy. Sila ang may sakit. Anak, sila ang kailangang gamutin. Bulong ko habang niyayakap siya ng mahigpit. Dadalhin kita kay Tita Elena mo. Doon ka muna sa kumbento. Ligtas ka doon. Matapos ihatid si Sofia sa Convento de San Agustin, isang lugar na hinding-hindi maiisip ni Gabriel na puntahan dahil sa kanyang galit sa relihiyon, nag-check-in ako sa isang maliit at tagong hotel gamit ang ibang pangalan. Doon ko binuksan ang aking laptop. Isang email ang dumating mula kay Nanay Cora. Ma'am Marisol, narito po ang huling usapan nila bago sila umalis kanina. Mag-ingat po kayo. Binuksan ko ang audio file. Ang boses ni Angela ay puno ng katuwaan. Tila isang batang nakakuha ng bagong laruan. Gabriel, pirma na lang ng auditor ang kailangan. Bukas na bukas din. Ang Cruz Santos Synergy, na ang opisyal na may-ari ng lahat ng lupain sa Cebu, wala nang magagawa si Marisol kahit magising pa siya. Sa sandaling madala siya sa pasilidad, tapos na ang lahat. Siguraduhin mo lang na hindi makakawala ang babaeng iyon. Angela, sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Masyado siyang matalino para sa sarili niyang kabutihan. Kung kailangang pilitin ang mga doktor na lagdaan ang commitment papers, gawin mo. Gamitin mo ang pera na kinuha natin sa joint account. Naramdaman ko ang lamig ng pawis sa aking likuran. Bukas. Bukas na ang huling hakbang ng kanilang plano. Ang kumpanyang itinayo ng aking mga magulang sa loob ng 3 dekada ay ibebenta sa isang dummy corporation na ang mga may-ari ay ang 2 taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Tumunog ang aking cellphone, isang unknown number. Ngunit alam ko kung sino ito. Hello, Marisol? Alam kong nakikinig ka, boses ni Angela. Ngunit wala na ang dating lambing. Ang boses niya ngayon ay puno ng pangungutya. Alam mo ba kung nasaan ang asawa mo ngayon? Narito siya sa tabi ko. Pinapanood ang paglubog ng araw habang iniinom ang pinakamahal mong wine. Sabi niya, mas masarap daw palang uminom kapag alam mong wala ka ng kailangang ipaliwanag sa isang asawang nakakasakal. Magpakasaya kayo, Angela. Sagot ko ng may maling katinuan. Dahil ang bawat patak ng wine na iniinom niyo ngayon ay may katumbas na luha ng pagsisisi bukas. At ang synergy na sinasabi mo, siguraduhin mo munang ang mga dokumentong hawak niyo ay hindi mga pirasong papel lang na walang halaga. Anong ibig mong sabihin na baling ang tono ni Angela? Bakas ang kaba, matutulog na ako. Angela, kailangan ko ng lakas para panoorin ang pagguho ng inyong mundo. Mabilis kong pinatay ang tawag at tinanggal ang SIM card. Hindi ko hinayaang lamunin ako ng takot. Kinuha ko ang aking recorder at inayos ang lahat ng ebidensyang nakuha ko ang mga video ni Nanay Cora. Ang mga bank statements na gawa-gawa, ang recording ng banta ni Lourdes, at ang testimonya ni Paulo. Ang lahat ng ito ay sapat na para hindi lang sila mawalan ng pera, kundi mabulok sa kulungan. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa akin sa huling usapan nila. May nabanggit silang Big Boss. Sino ang tunay na nagpopondo sa kanila? Imposibleng makuha nila ang ganito kalaking kapangyarihan sa loob lang ng maikling panahon ng walang backer. Maya-maya, may narinig akong mahinang katok sa pinto ng hotel room ko.
Walang tunog ng boses. Tanging ang dahan-dahang pag-ikot ng door handle. Napatayo ako at kinuha ang isang matalim na gunting mula sa aking bag. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Ngunit ang aking kamay ay hindi nanginginig. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto at tumingin sa peephole. Ang mukhang nakita ko sa labas ay hindi ko inaasahan. Marisol, buksan mo ang pinto. Ako ito. Bulong ng isang boses na matagal ko nang hindi naririnig. Si Gabriel. Ngunit paano niya ako nahanap? At bakit siya mag-isa? Anong ginagawa mo rito, Gabriel? Tanong ko habang hindi pa rin binubuksan ang pinto. Marisol, nagkamali ako. Niloloko lang ako ni Angela. Balak niya akong ilaglag sa pulis. Marisol, please, tulungan mo ako. Ang kanyang boses ay puno ng takot. O baka naman isa na namang mahusay na pag-arte para mapagbuksan ko siya ng pinto. Doon ko napansin ang isang maliit na pulang ilaw na nagre-reflect sa salamin ng hallway. Isang camera, hindi siya mag-isa. Sa likod niya, nakita ko ang dulo ng isang itim na jacket. Ang bitag ay nakahanda na. At kung hindi ako mag-iingat, ang gabing ito ang magiging huling gabi ng aking buhay. Ang boses ni Gabriel sa labas ng aking pinto ay puno ng pait, isang pamilyar na tono ng pagmamakaawa na dati ay nagpapalambot sa aking puso. Ngunit ngayon, sa bawat kataga niya, ang naririnig ko lamang ay ang tunog ng isang kaskabel na nagbabala ng kamatayan. Nakita ko sa peephole ang maliit na pulang ilaw sa dulo ng kanyang ballpen, isang hidden camera. Gusto niyang pagbuksan ko siya. Gusto niyang magwala ako, sumigaw, o saktan siya para magkaroon siya ng ebidensya na ako ay unstable at danger to myself and others. Isang mabilis na plano ang nabuo sa aking isipan. Kung gusto niya ng drama, ibibigay ko sa kanya ang isang palabas na hinding-hindi niya malilimutan. Gabriel, umalis ka na. Sabi ko sa isang boses na pilit kong ginawang nanginginig. Tila ba ako ay takot na takot at malapit nang bumagsak. Huwag mo akong sasaktan. Alam ko ang balak niyo ni Angela. Alam ko ang tungkol sa psychiatric ward. Marisol, please Mali, ang iniisip mo, sigaw ni Gabriel mula sa labas. Lalong idinikit ang kanyang mukha sa pinto para mas malinaw ang kuha ng kamera. Iniwan na ako ni Angela, ninakaw niya ang lahat ng pera natin, Marisol. Ikaw lang ang matatakbuhan ko. Buksan mo ang pinto. Pag-usapan natin ang tungkol kay Sofia. Sa pagbanggit niya sa pangalan ng aking anak, muntik ko nang makalimutan ang aking pagpapanggap. Ngunit huminga ako ng malalim. Sa halip na buksan ang pinto, dahan-dahan kong nilapitan ang kabilang dulo ng kwarto. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na tinawagan ang hotel security at ang local precinct na dati ko nang nasabihan tungkol sa banta sa buhay ko. Gabriel, kung totoo ang sinasabi mo, bakit may kasama kang dalawang lalaki sa dulo ng hallway? Tanong ko ng malakas. Sapat na para marinig ng kanyang kamera. Bakit mo ako gustong pilitin na lumabas? Natatakot ako. Gabriel, tinatawagan ko na ang pulis. Nakita ko sa peephole ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Gabriel. Ang kanyang mapagkunwaring pag-aalala ay napalitan ng isang madilim na asik. Tumingin siya sa dulo ng hallway at nagbigay ng senyas. Isang malakas na pagtulak ang naramdaman ko mula sa labas ng pinto. Tila ba may mga balikat na sumusubok na sirain ang lock, ngunit hindi nila alam. Bago pa ako pumasok sa kwartong ito, naipasara ko na ang pinto gamit ang karagdagang security bolt mula sa loob. Marisol, buksan mo ito, sigaw na ni Gabriel. Wala na ang maskara ng kabaitan. Wala kang matatakbuhan. Pirma mo lang ang kailangan ko at mawawala na ako sa buhay mo ng tuluyan. Huwag mong hintayin na masaktan pa tayo. Pirma, tawa ko ng bahagya. Isang malamig at mapait na tawa. Ang mga dokumentong pinirmahan ko sa bahay, Gabriel, yung mga papel, na akala mo ay nagbibigay sa iyo ng kontrol sa Hacienda Reyes. O at kailangan ng physical verification mo sa bangko, bukas bulyaw niya habang patuloy ang paghampas sa pinto. Gusto mo ba talagang malaman ang totoo? Gabriel, lumapit ako sa pinto. Ang aking boses ay naging matalim at puno ng awtoridad. Ang ballpen na ginamit ko sa pagpirma, iyon ay isang disappearing ink pen. Sa loob ng 24 na oras, ang bawat kurba ng pirma ko ay maglalaho. Iiwan kang may hawak na mga blankong papel. At ang mga dokumentong ipinadala ko sa auditor, iyon ang tunay na transfer of assets, ngunit hindi sa pangalan mo.
kundi sa isang trust fund para kay Sofia na hindi mo mahahawakan kahit kailan. Napatigil ang paghampas sa labas. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa hallway. Nararamdaman ko ang kanyang pagkabigla, ang kanyang pagkapahiya, at ang kanyang nag-aalab na puot. Niloko mo ako, sigaw ni Gabriel. Ma-Angela, niloko tayo ng babaeng ito. Doon ko nakumpirma na nakikinig din ang kanyang ina at ang kanyang kabit sa kabilang dulo ng linya ng kanyang cellphone. Hindi ko kayo niloko, Gabriel. Sagot ko habang dahan-dahan akong naglalakad patungo sa bintana ng hotel room. Ipinagtanggol ko lang ang pag-aari ko at ang utang na sinasabi mo. Ang utang na pinirmahan mo sa ilalim ng Cruz Santos Synergy dahil sa paglalaho ng pirma ko bilang guarantor. Ikaw at si Angela ang tanging mananagot sa 50 milyong pisong loan na kinuha nyo para sa boutique nyo. Bukas na bukas din. Ang bangko ang kakatok sa pinto nyo. Papatayin kita, Marisol, sigaw ni Gabriel. Isang malakas na tunog ng pagkabali ng kahoy ang narinig ko. Nagawa nilang sirain ang unang lock. Hindi ko na hinintay na makapasok sila. Mabilis kong kinuha ang aking bag at lumabas sa fire exit na matatagpuan sa gilid ng kwarto. Mabilis ang bawat hakbang ko pababa ng hagdan. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis sa bawat palapag na nadadaanan ko. Nang makarating ako sa basement parking, nandoon na si Paulo, naghihintay sa loob ng isang simpleng sasakyan na hindi pamilyar sa kanila. Sakay, Marisol, bilis, utos ni Paulo. Mabilis akong sumakay at bago pa man makarating ang mga tauhan ni Gabriel sa parking lot. Nakalabas na kami sa main gate. Tiningnan ko ang hotel mula sa malayo. Nakita ko ang mga ilaw ng pulis na papasok na sa lobby. Salamat, Paulo. Mahina akong sabi habang hinahabol ang aking hininga. Bakit mo ginagawa ito, pamilya mo sila? Dahil ang pamilya ay dapat nagpoprotekta, hindi nagnanakaw. Sagot ni Paulo nang hindi lumilingon sa akin. At dahil may isang tao na gustong makipagkita sa iyo, siya ang big boss na binabanggit ni na Gabriel. Pero hindi siya ang kaaway mo, Marisol. Siya ang tanging tao na mas may galit kay Angela kaysa sa iyo. Napakunot ang aking no. Sino siya? Sa halip na sumagot, nagmaneho si Paulo patungo sa isang mansyon sa Forbes Park. Isang lugar na tanging ang mga pinakamayayaman lamang sa bansa ang nakakatira. Pagpasok namin sa loob ng isang malaking library, isang matandang lalaki ang nakaupo sa isang armchair, nakaharap sa fireplace. Nang humarap siya sa amin, tila tumigil ang mundo ko. Si Don Roberto Valderrama, ang dating business rival ng aking ama na akala ng lahat ay matagal nang patay. Marisol Reyes, boses niya na puno ng kapangyarihan at karanasan. Inantay ko ang sandaling ito. Alam mo ba kung bakit gustong-gusto ni Angela ang yaman mo? Dahil ang perang ninanakaw niya sa'yo ay ang perang dapat ay ibabayad niya sa akin para sa kasalanang ginawa niya sa pamilya ko. 10 taon na ang nakakalipas. Nanlamig ang aking buong katawan. Anong kinalaman ni Angela sa inyo? Siya ang pumatay sa kaisa-isa kong anak na babae sa isang aksidente sa kalsada na binayaran niya para pagtakpan. Galit na sabi ni Don Roberto. At ngayon na alam kong wala na siyang pera dahil sa katusuhan mo. Wala na siyang pambayad sa mga taong nagtatanggol sa kanya. Bukas, sa anibersaryo ng kumpanya niyo, hindi lang ang pagtataksil nila ang mabubunyag. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ebidensya para mabulok siya at si Gabriel sa kulungan habang buhay. Isang malaking twist na hindi ko inaasahan. Ang aking kaaway ay may mas malaki palang kaaway. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa aking mga labi. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Anong kailangan kong gawin? Don Roberto, tanong ko. Magpakita ka sa party bukas ng may ngiti sa iyong mga labi. Hayaan mong isipin nilang ikaw ay talo. At sa sandaling ibigay nila ang kanilang victory speech, doon natin sila uubusin. Paglabas ko ng mansyon ni Don Roberto, tiningnan ko ang langit ng Maynila. Ang ulan ay nagsisimula ng pumatak, tila mga luha ng langit na naglilinis sa dumi ng mundo. Bukas, ang Hacienda Reyes ay muling magiging akin. Bukas, ang pamilya Santos ay malulunod sa sarili nilang kasakiman. Ngunit bago iyon, may isang huling tawag akong dapat sagutin. Ang cellphone ko ay nag-vibrate.
Isang message mula kay Angela, hawak namin si Nanay Cora. Kung gusto mo pa siyang makitang buhay, dalhin mo ang lahat ng original na titulo sa amin bago mag-alas 10 ng gabi. Ang aking kamao ay nag-igting. Ang kanilang desperasyon ay umabot na sa sukdulan. Ngunit hindi nila alam, sa bawat banta nila, lalo lamang nilang idinidikit ang kanilang mga leeg sa bitayan. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselanang pinggan, ang tanging maririnig sa loob ng aming dining room. Napakabigat ng hangin, tila isang bagyo na nakapiit sa loob ng 4 na sulok ng kwartong ito. Nakaupo ako sa dulo ng lamesa. Ang aking mukha ay tila isang estatwa ng marmol malamig, matigas, at walang emosyon. Sa harap ko, nakaupo sina Gabriel, Angela, at Lourdes. Kumakain sila na tila ba wala silang ginagawang krimen. Na tila ba hindi nila hawak ang buhay ng kaisa-isang taong nagmalasakit sa akin ng tunay si Nanay Cora. Napakasarap ng luto mo ngayong gabi, Marisol, sabi ni Lourdes habang dahan-dahang ngumunguya ng kare-kare. Parang may kakaibang lasa, parang espesyal. Ngunit nakapagtataka, nasaan si Cora? Bakit hindi siya ang nagsisilbi sa atin? Nag-leave si Nanay Cora. Ma, sabi ko ay magpahinga muna siya sa probinsya nila. Sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. Ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa kutsilyo. Naramdaman ko ang talim nito sa aking palad. Masyado na siyang matanda para asikasuhin ang mga taong hindi naman marunong tumanaw ng utang na loob. Napatigil si Gabriel sa pag-inom ng tubig. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba na pilit niyang itinatago sa likod ng isang mapagkunwaring ngiti. Hon, tungkol dun sa text ni Angela kanina, sana ay hindi mo masamain. Nag-aalala lang talaga kami sa kaligtasan ng mga dokumento. Alam mo naman, baka manakawan tayo. Ang mga dokumento, Gabriel o ang sarili nyo, tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Huwag na tayong magbulahan dito. Alam nating lahat kung anong laro ang nilalaro nyo. At alam ko rin kung nasaan si Nanay Cora. Nabitiwan ni Angela ang kanyang tinidor. Ang tunog ng bakal sa sahig ay tila isang hudyat ng simula ng aking pag-atake. Marisol, Bes, huwag ka namang ganyan. Ginagawa lang namin ito para sa ikabubuti ng kumpanya. Kapag naibigay mo na sa amin ang mga original na titulo, pakakawalan din namin siya. Wala kaming balak saktan ang matanda. Pakakawalan, isang mapait na tawa ang lumabas sa aking mga labi. Angela, ang taong pumatay sa anak ng isang makapangyarihang tao ay walang karapatang mangako ng kaligtasan sa iba. Alam mo ba kung kanino ako nanggaling bago ako umuwi rito kay Don Roberto Valderrama? Sa pagbanggit ko sa pangalan ni Don Roberto, ang mukha ni Angela ay naging kasing puti ng telang nakatakip sa lamesa. Ang kanyang panginginig ay hindi na maitago. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Tila isang hayop na nakulong sa isang masikip na hawla. Papaanong? Nauutal na tanong ni Angela. Ang nakaraan ay laging humahabol sa atin. Angela, parang anino na hindi mo matatakasan kahit gaano pa kadilim ang itago mo. Sabi ko habang dahan-dahang tumatayo. Gabriel, akala niyo ba ay hawak niyo ako sa leeg dahil kay Nanay Cora nagkakamali kayo? Sa sandaling ito, ang mga tauhan ni Don Roberto ay nasa lokasyon na kung nasaan niyo siya itinatago. At sa tingin niyo ba, mas matatag ang mga tauhan niyo kaysa sa puot ng isang amang nawalan ng anak? Marisol, anong ginawa mo? Sigaw ni Gabriel. Tumayo rin siya at hinampas ang lamesa. Ang galit sa kanyang mukha ay halong takot. Ginawa ko ang dapat kong gawin, 10 taon na ang nakakalipas. Sagot ko ng may matinding katuwiran. Ngayon, kumain kayo. Pusugin niyo ang inyong mga sarili. Dahil ito na ang huling pagkakataon na makakatikim kayo ng marangyang pagkain sa bahay na ito. Huwag kang magmalaki. Marisol, sigaw ni Lourdes. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa poot. Wala ka pang napapatunayan. Kami ang Pamilya Santos. Kami ang may-ari ng lahat ng ito sa papel. Ang papel na maglalaho bukas. Paalala ko sa kanya. Bukas, sa anibersaryo ng kumpanya, ang lahat ng katotohanan ay sasabog sa inyong mga mukha. At sa sandaling iyon, wala ng rosaryo ang makakapagligtas sa inyo sa impyernong kayo mismo ang gumawa.
Tumalikod ako sa kanila at naglakad patungo sa aking kwarto. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang panginginig ng sahig dahil sa kanilang galit at takot. Ngunit bago ko pa mahawakan ang door handle, tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula sa General Hospital. "Hello, si Marisol Reyes po ba ito?" Tanong ng boses sa kabilang linya. "Dinala po rito si Angela Cruz. May emergency pong nangyari sa kanyang dinadalang bata. At kailangan po namin ang pirma nyo bilang kaisa-isang authorized guardian na nakatala sa record niya." Napatigil ako. Tumingin ako sa dining room kung nasaan pa rin si Angela, nakahawak sa kanyang tiyan at umiiyak sa takot. Isang matinding irony. Ang babaeng nagnanais pumatay sa aking dangal ay nangangailangan ngayon ng aking pirma para mailigtas ang kanyang anak, ang anak, na bunga ng pagtataksil ng aking asawa. "Pupunta ako rito," mahina kong sabi. "Bakit?" "Marisol, anong nangyari?" Tanong ni Gabriel na nakasunod na pala sa akin. "Ang baby niyo ni Angela, Gabriel," sabi ko habang tinitingnan siya nang may pandidiri. "Nasa panganib ang bata at ikaw, ang dakilang daddy, ay walang magagawa dahil sa record ng ospital. Ako ang nakatalang magdedesisyon para sa kanya. Dahil nung nakaraang buwan, nung nagpanggap siyang may sakit, ako ang naging sponsor niya para makakuha siya ng discount sa VIP suite. Nakalimutan niyo na ba?" Isang matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagbibigay ng hustisya. "Tara na sa ospital. Gabriel, Angela, Ma," utos ko. "Gusto kong makita niyo kung paano ko gagamitin ang kapangyarihan ko para magdesisyon sa buhay ng taong akala niyo ay magiging alas niyo laban sa akin." Habang naglalakad kami patungo sa sasakyan, naramdaman ko ang paglamig ng hangin. Ang huling hapunan ay tapos na. Ang susunod na tagpo ay hindi na sa lamesa, kundi sa isang lugar kung saan ang buhay at kamatayan ay magtatagpo. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na bugso ng aircon sa hallway ng ospital ay tila nagpapatibay sa yelong bumabalot sa aking puso. Habang naglalakad kami patungo sa emergency room, ang bawat hakbang ni na Gabriel at Lourdes ay puno ng panginginig. Samantalang ang sa akin ay matatag at may ritmo. Nakita ko ang desperasyon sa mga mata ni Gabriel, isang lalaking dati, ay akala ko ay haligi ng aming tahanan. Ngunit ngayon ay tila isang basang sisiw na hindi malaman kung saan tatalon. "Marisol, please, pirmahan mo na ang kailangan ng doktor." Pagmamakaawa ni Gabriel habang sinusubukang hawakan ang aking kamay. "Nasa panganib ang buhay ng bata. Kahit galit ka sa amin, walang kasalanan ang anak ko." "Anak mo," tinitigan ko siya ng mataman. "Ngayon ay inaamin mo na sa harap ng ospital, sa harap ng Diyos, at sa harap ng asawa mo. Ang bilis mo palang aminin ang katotohanan kapag pakiramdam mo ay talo ka na." "Huwag ka nang maging malupit, Marisol," sigaw ni Lourdes. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak na hindi ko alam kung totoo o palabas lamang. "Isang buhay ang nakataya rito. Hindi ba't deboto ka rin ng Santo Niño? Nasaan ang awa mo?" "Ang awa ay para sa mga biktima, Ma, hindi para sa mga salarin." Malamig kong sagot. Lumabas ang doktor mula sa ER. "Mrs. Reyes, kayo po ang primary contact at guarantor sa record ni Miss Angela Cruz. Kailangan po namin ng pahintulot para sa isang operasyon dahil sa matinding stress-induced complication. Kung hindi po tayo kikilos ngayon, baka may mangyaring hindi maganda. Doc, ako ang asawa ni Marisol at ako ang ama," singit ni Gabriel. Tumingin ang doktor sa akin, naghihintay ng kumpirmasyon. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting puno ng pait. "Pasensya na, Doc. Ang lalaking ito ay asawa ko sa papel. Ngunit wala siyang kinalaman sa record ni Angela. Ako ang nagbayad ng kanyang insurance at VIP suite nung nakaraang buwan dahil akala ko ay cancer ang sakit ng best friend ko. Kaya ako lang ang may legal na kapangyarihan dito." Hinarap ko si Gabriel. "Gusto mong pirmahan ko ang operasyon, fine. Pero may isang kondisyon." "Kahit ano, Marisol, kahit ano," sigaw ni Gabriel. "Aminin mo sa harap ng doktor, sa harap ng mga nurse, at sa harap ng security camera na ang bata sa loob ay bunga ng pagtataksil nyo ni Angela, habang ginagamit nyo ang pera ng kumpanya ko para sa inyong luho. At pagkatapos,
Pirmahan mo ang waiver na ito, isang voluntaryong pag-amin ng iyong mga krimen sa financial fraud. Nasisiraan ka na ba ng bait, asik ni Lourdes? Gusto mong sirain ang anak ko sa harap ng lahat? Sira na siya, ma. Tinutulungan ko lang siyang tanggapin ang katotohanan. Sagot ko habang iniaabot ang dokumentong inihanda ni attorney. Salcedo, bago pa makasagot si Gabriel, bumukas ang pinto ng ER at inilabas si Angela sa isang stretcher. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Nang makita niya ako, pilit niyang inabot ang aking kamay. Marisol, tulungan mo ako. Bulong niya, ang kanyang boses ay tila isang hininga na lang. Senyales ko sa mga nurse na huminto muna. Yumuko ako para mapantayan ang kanyang mukha. Angela, narinig mo ba ang balita? Ang mga tauhan ni Don Roberto ay nakuha na si Nanay Cora. At alam mo ba kung ano ang nahanap nila sa safe house nyo? Ang listahan ng mga peking transaksyon na ginawa mo sa pangalan ko. Nanlaki ang mga mata ni Angela. Ang takot sa kanyang mukha ay mas matindi pa kaysa sa sakit na nararamdaman niya sa katawan. Kung gusto mong mabuhay at mailigtas ang dinadala mo, ibigay mo sa akin ang password ng offshore account. Kung nasaan ang 50 milyong pisong ninakaw nyo. Bulong ko sa kanyang tenga. Sapat na para siya lang ang makarinig. Dahil sa sandaling pirmahan ko ang dokumentong ito, sisiguraduhin kong sa kulungan ka diretso paglabas mo ng ospital. Pero kung ibibigay mo ang password, baka maisipan kong huwag isampa ang kasong attempted murder laban sa iyo. Attempted murder na utal niyang tanong. Ang laso na inilagay mo sa tsaa ko nung isang gabi, nakapreserve pa ang baso. Angela, hindi mo ba alam na bawat sulok ng mansyon ay may CCTV na? Ako lang ang nakakaalam, pagsisinungaling ko. Ngunit sa tingin niya ay totoo ito dahil sa kanyang sariling konsensya. Mabilis na ibinulong ni Angela ang 6 na numero. Agad kong itinext ang mga ito kay attorney. Salcedo. Pirmahan mo na, Marisol, sigaw ni Gabriel mula sa likuran. Dahan-dahan kong nilagdaan ang surgical consent. Ayan na, Doc, gawin niyo ang lahat para sa bata. Dahil ang batang iyan ang magiging tanging alaala ni Gabriel ng kanyang pagkatalo. Nang dalhin na si Angela sa operating room, tiningnan ko si Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa na akala niya ay tapos na ang lahat. Ngunit hindi niya alam, ang pagpirma ko ay hindi para iligtas siya, kundi para ilak ang kanyang kapalaran. Salamat, Marisol. Alam ko namang may puso ka pa rin, sabi ni Gabriel. Sinusubukang lumapit sa akin. Huwag kang magpasalamat sa akin, Gabriel. Tinalikuran ko siya. Dahil ang perang nasa offshore account nyo, wala na. Nakuha na ni attorney Salcedo. At ang operasyon ni Angela, ipinasulat ko sa record na ikaw ang magbabayad ng lahat ng bills bilang unauthorized relative. Dahil ang insurance card na hawak niya ay ipina-cancel ko na 5 minuto na ang nakakalipas. Ano, sigaw ni Gabriel? Wala akong pera. Alam mo yan. Idi gamitin mo ang mga lupain na akala mong nakuha mo sa akin. Tinitigan ko siya ng matalas. Nakalimutan ko. Ang mga titulo ay blanco na dahil sa disappearing ink. Wala kang pera, wala kang titulo. At sa anibersaryo bukas, wala ka na ring dangal. Palabas na ako ng ospital nang makita ko ang itim na sasakyan ni Don Roberto na naghihintay sa labas. Nakita ko rin ang isang pamilyar na bulto sa loob si Nanay Cora. Ligtas siya. Ngunit bago ako makasakay, humabol si Gabriel. Ang kanyang mukha ay hindi na takot, kundi puno ng desperasyon na nauwi sa karahasan. Hinawakan niya ang aking braso ng napakahigpit. Naramdaman ko ang kuko niya sa aking balat. Hindi mo ako pwedeng iwan ng ganito. Marisol, pamilya tayo. Kung babagsak ako, isasama kita. Bulyaw niya. Pamilya, isang malakas na sampal ang ibinigay ko sa kanya. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na parking lot. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw. Ang pamilya ay hindi nagtataksil. At higit sa lahat, ang pamilya ay hindi pumapatay. Tiningnan ko ang mga tauhan ni Don Roberto na dahan-dahang lumalabas ng sasakyan. Nakita ni Gabriel ang kanilang mga malalaking katawan at ang kislap ng kanilang mga mata. Dahan-dahan niyang binitawan ang aking braso. Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig. Bukas, Gabriel, bulong ko habang sumasakay sa sasakyan. Bukas, papanoorin mo
ang huling paglubog ng iyong araw. Habang umaandar ang sasakyan, nakita ko si Gabriel sa rearview mirror, nakaluhod sa semento ng ospital, mag-isa sa ilalim ng madilim na langit. Ang kanyang mundo ay gumuhuna, ngunit ang sa akin ay nagsisimula palang muling mabuo. Darating ang sandali na ang bawat dumi ng inyong budhi ay luluwa sa harap ng maraming tao. Ang bawat nakaw na sentimo, ang bawat lihim na haplos, at ang bawat planong pumatay sa aking dangal ay magiging isang matalim na balisong na itatarak ko sa inyong mga reputasyon. Ngumiti ka, Gabriel. Damhin mo ang bawat flash ng kamera sa iyong mukha. Dahil ang bawat liwanag na iyan ay magsisilbing saksi sa iyong huling hininga bilang isang malayang tao. Sa sandaling ito, ang akala mo ay ikaw ang hari ng Cebu. Ngunit ang totoo, ikaw ay isang bihag na naglalakad patungo sa sarili mong bitayan. Honor, are you ready? This is our night. Bulong ni Gabriel habang inaayos ang kanyang tuksedo sa harap ng malaking salamin sa backstage ng ballroom sa Waterfront Hotel. Ang kanyang mukha ay puno ng kislap ng tagumpay, isang kislap na nanggagaling sa aking pawis at dugo. Handang-handa na ako, Gabriel. Sagot ko habang pinagmamasdan ko ang aking sarili. Nakasuot ako ng isang itim na gown na gawa sa seda. Kasing itim ng gabi, ngunit kasing ningning ng mga bituin. Ang aking mukha ay tila isang obra maestra ng katarungan, walang bakas ng pagod, walang bakas ng takot. Sabi ni Ma, medyo matamlay ka raw nitong mga nakaraang araw. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang aking balikat. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. You look like a queen. Isang pirma na lang sa harap ng mga investors mamaya. At magagawa na natin ang lahat ng pangarap natin. Pangarap niyo ni Angela, mitya ko sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Napatigil si Gabriel, ngunit mabilis siyang tumawa ng pilit. Ayan ka na naman, Marisol. Huwag na nating pag-usapan ang mga bagay na wala naman. Focus tayo sa gabi na ito. Para ito sa kumpanya. Para ito sa Hacienda Reyes. Lumabas kami sa entablado sa gitna ng malakas na palakpakan ng 500 panauhin, mga negosyante, politiko, at mga kaibigan ng pamilya. Sa gilid ng entablado, nakita ko si Lourdes na nakaupo sa presidential table, suot ang kanyang pinakamahal na alahas. Nakangiti sa bawat taong bumabati sa kanya. Wala si Angela, alam kong nasa ospital pa siya, nagpapagaling. Ngunit alam ko ring nakatutok siya sa livestream ng pagtitipon na ito sa kanyang cellphone. Good evening, everyone, masayang bati ni Gabriel sa mikropono. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, puno ng autoridad na hindi naman sa kanya. Tonight, we celebrate 25 years of excellence. We celebrate the legacy of the Reyes family, which I have the honor to lead into a new era. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo nang banggitin niya ang pangalan ng pamilya ko. Ang bawat salita niya ay isang insulto sa alaala ng aking mga magulang. But more than just an anniversary, tonight is a transition. Patuloy ni Gabriel, lumingon siya sa akin nang may mapanuring tingin. Tonight, we officially announce the merger of Reyes Furniture with Cruz Santos Synergy, isang partnership na magpapatatag sa ating ekonomiya rito sa Cebu. At para formalisahin ito, kailangan nating saksihan ang huling pagdaan ng panulat sa papel. Inilapit ng isang assistant ang isang table na may 2 makapal na dokumento. Kinuha ni Gabriel ang kanyang mamahaling ballpen at lumingon sa mga investors. Marisol, may gusto ka bang sabihin bago natin simulan ang paglipat ng corona? Tanong niya nang may mapang-uyam na tono. Akala niya ay wala na akong magagawa. Akala niya ay talo na ako dahil hawak niya ang aking pirma sa mga nakaraang dokumento, ang mga dokumentong blanko. Na ngayon, dahil sa disappearing ink. Lumapit ako sa mikropono. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing lalim ng dagat. Ang bawat mata ay nakatuon sa akin. Nakita ko si Paulo sa dulo ng silid. Dahan-dahang tumango sa akin. Nakita ko rin ang mga tauhan ni Don Roberto na nakatayo sa bawat pinto ng ballroom. Salamat, Gabriel. Simula ko. Ang aking boses ay malakas, matatag, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sabi ni Gabriel, ang gabing ito ay tungkol sa transition, tungkol sa pagbabago, at tama siya. Ngunit ang pagbabagong magaganap ngayong gabi ay hindi ang inaasahan ninyo. Napakunot ang noo ni Gabriel. Marisol, anong sinasabi mo pirmahan na natin ito?
Bakit ka nagmamadali, Gabriel? Natatakot ka ba na baka maubusan ka ng oras? Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Sapat na para makita niya ang puot na matagal kong ikinulong. Gusto kong malaman ninyong lahat ang katotohanan sa likod ng Cruz Santos Synergy. Ang kumpanyang ito ay hindi itinatag para sa kaunlaran. Itinatag ito para magnakaw. Isang bulong-bulungan ang dumaan sa buong ballroom. Nakita ko si Lourdes na napatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Marisol, tama na yan, lasing ka na, sigaw ni Lourdes mula sa ibaba ng entablado. Hindi ako lasing, ma. Sa katunayan. Ngayon lang naging ganito kalinaw ang isip ko. Sagot ko habang may pinindot akong remote control sa loob ng aking bulsa. Biglang namatay ang mga ilaw sa ballroom at bumukas ang giant LED screen sa likod namin. Ngunit sa halip na ang promotional video ng kumpanya, ang lumabas ay ang mga bank statements ni Gabriel na nagpapakita ng bawat sentimong kinuha niya mula sa kumpanya patungo sa account ni Angela Cruz. Kasunod nito ang recording ng kanilang usapan sa hotel room tungkol sa pagpapakulong sa akin sa psychiatric ward. Anong kabalastugan ito? Bulyaw ni Gabriel. Pilit niyang inaagaw ang mikropono sa akin. Huwag kayong maniniwala sa kanya, gawa-gawa lang yan. My wife is unstable, she needs help. Unstable? Tanong ko habang lumalabas sa screen ang larawan ng ultrasound ni Angela na may sulat kamay ni Gabriel. O baka naman natatakot ka dahil ang best friend ko ay kasalukuyang nasa ospital dahil sa isang komplikasyon ng kanyang pagbubuntis sa anak mo. Ang buong ballroom ay naging parang isang simbahan sa sobrang katahimikan. Ang bawat investor ay napatayo. Ang bawat kamera ng media ay nakatutok na ngayon sa screen. At para sa inyo, mga minamahal naming investors, patuloy ko, ang mga dokumentong hawak ni Gabriel ay walang halaga. Ang lahat ng shares na akala niyang na-transfer na sa kanya ay nananatili sa ilalim ng pangalan ko at ng aking anak na si Sofia. Dahil ang asawa ko ay masyadong kampante para mapansin na ang bawat papel na pinirmahan ko ay ginamitan ko ng ink na nawawala sa loob ng ilang oras. You devil, sigaw ni Gabriel. Dinaluhong niya ako at hinawakan sa leeg. Naramdaman ko ang higpit ng kanyang mga daliri, ang kanyang desperasyon na patahimikin ako. Ngunit bago pa niya ako tuluyang masaktan, dalawang lalaking nakasuot ng barong ang mabilis na umakyat sa entablado at binalibag siya sa sahig. Sila ang mga tauhan ni Don Roberto. Bitawan niyo ako. Sino kayo, sigaw ni Gabriel habang nakadapa sa entablado. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa pulang carpet. Lumabas mula sa gilid ng entablado si Don Roberto Valderrama. Bitbit ang isang envelope na may selyo ng National Bureau of Investigation. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng katarungan. Gabriel Santos, ang huling hiling mo ay hindi ang maging CEO. Boses ni Don Roberto na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang huling hiling mo ay ang makahanap ng isang mahusay na abogado para sa kasong estafa, falsification of public documents, at accessory to murder sa krimeng ginawa ni Angela Cruz, 10 taon na ang nakakalipas. Nakita ko ang mukha ni Lourdes sa ibaba ng entablado. Ang kanyang dating mayabang na anyo ay naglaho. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang rosaryo ay nalaglag sa dumi. Tila ba pati ang langit ay tinalikuran na siya. Tiningnan ko si Gabriel na kasalukuyan ng pinupusasan ng mga pulis na pumasok sa ballroom. Ang kanyang tuksedo ay punit na, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng takot at hindi ng pagsisisi. Marisol, please, huwag mong gawin ito. Bulong niya habang kinakaladkad siya paalis. Tapos na ang pagmamakaawa, Gabriel. Sabi ko habang tinitingnan ko siyang dalahin palabas. Ang gabing ito ay hindi tungkol sa atin. Ito ay tungkol sa katotohanang matagal mong sinubukang ibaon. Hinarap ko ang mga panauhin. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas, malaya na ako. Nakita ko si Sofia na pumasok sa ballroom kasama si Nanay Cora. Tumakbo ang aking anak patungo sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Mommy. Tapos na po ba ang tagu-taguan? Tanong ni Sofia. Oo, anak. Tapos na. Hinalikan ko ang kanyang noo. Wala na tayong dapat itago.
Wala na tayong dapat ikatakot. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, may isang bagay na pumukaw sa aking atensyon. Isang tao sa dulo ng ballroom ang dahan-dahang lumabas ng pinto. Nakasuot ng isang pamilyar na jacket. Hindi ito isa sa mga tauhan ni Don Roberto, at hindi rin ito si Paulo. Isang mensahe ang dumating sa aking cellphone mula sa isang unknown number. Congratulations, Marisol. Nakuha mo ang hustisya mo kay Gabriel. Pero huwag mong isipin na ligtas ka na kay Don Roberto. Hindi mo ba alam kung bakit niya talaga tinutulungan ang mga Reyes? Napatigil ako sa paghinga. Tiningnan ko si Don Roberto na kasalukuyang nakikipag-usap sa media. Ang kanyang ngiti ay tila isang maskara na ngayon ko lang napansin. Ang laban ba ay tapos na? O nagsisimula pa lamang ang isang mas malalim na sabwatan? Ang panalo ay hindi lasang matamis kapag nanggaling ito sa isang madugong labanan. Ngunit ito ay nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan na tanging ang mga taong inapi lamang ang makakaunawa. Habang pinapanood ko ang paglayo ng sasakyan ng pulis na kinalululanan ni Gabriel, hindi ako nakaramdam ng lungkot. Ang bawat luhang ibinuhos ko sa loob ng 12 taon ay tila natuyo na, napalitan ng isang malamig at matigas na katarungan. Tiningnan ko si Lourdes na kasalukuyang nakasalampak sa malamig na sahig ng ballroom. Ang kanyang mamahaling gown ay marumi na sa alikabok, at ang kanyang mga mata ay tulala sa kawalan. Marisol, huwag naman ganito. Hikbi ni Lourdes habang pilit na inaabot ang laylayan ng aking gown. Pamilya tayo, isipin mo si Sofia. Paano niya haharapin ang mundo kung ang ama niya ay nasa kulungan? Maawa ka sa amin. Maawa. Yumuko ako para mapantayan ang kanyang mukha. Ang aking boses ay mahinahon, ngunit kasing talim ng labaha. Nasaan ang awa niyo nung pinaplano niyo akong ipakulong sa mental hospital? Nasaan ang awa niyo nung hinayaan niyo si Angela na bastusin ang bahay ko at ang dangal ko? Ang awa, ma, ay para sa mga taong may konsensya. At sa pamilyang ito, ako lang ang mayroon yun. Tumayo ako ng tuwid at tinawag ang hotel security. Ilabas niyo ang babaeng ito at siguraduhin niyo na hindi na siya makakaapak sa anumang pag-aari ng pamilya Reyes. Mula sa sandaling ito, ang bawat gamit niya sa mansyon ay itatapon ko sa kalsada. Habang kinakaladkad si Lourdes palabas, lumapit sa akin si Don Roberto Valderrama. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang bakas ng katuwaan sa nangyari. Hinawakan niya ang aking braso at iginiya ako sa isang mas pribadong sulok ng ballroom. Magaling ang ginawa mo, Marisol. Simula niya. Nakuha mo ang gusto mo, pero tandaan mo ang text na natanggap mo. Hindi lahat ng tumutulong ay may malinis na kamay. Sino ang nagpadala ng text na yon, Don Roberto? At anong ibig sabihin nito? Tanong ko habang tinititigan siya ng masinsinan. Ang tatay mo, si Armando Reyes, mahina niyang sabi. Bago siya namatay, may isang sikretong hindi niya sinabi sa'yo. Ang Hacienda Reyes ay hindi lang basta lupa. May nakabaon doon na isang kasunduan sa pagitan namin 10 taon na ang nakakalipas. Isang kasunduan na si Angela Cruz lang ang nakakaalam. Napakunot ang aking noo. Anong kasunduan? Iyan ang kailangan mong alamin kay Angela bago siya tuluyang mawala sa katinuan. Sagot ni Don Roberto bago siya tumalikod at lumabas ng ballroom kasama ang kanyang mga tauhan. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Matapos ihatid si Sofia at Nanay Cora sa isang ligtas na hotel, dinaluhan ko si Angela sa ospital. Naratnan ko siya sa loob ng kanyang VIP suite. Nakaposas ang isang kamay sa gilid ng kama habang binabantayan ng isang pulis. Ang kanyang mukha ay tila isang bungo na binalutan ng balat payat. Madilim ang ilalim ng mga mata at walang buhay. Nandito ka na pala, ang reyna ng Cebu. Mapait na bungad ni Angela sa isang nanghihinang boses. Masaya ka na ba nakuha mo na ang lahat? Wala na ang kumpanya, wala na si Gabriel, at ang baby ko, wala na rin. Napatigil ako. Anong ibig mong sabihin? Nawala ang bata kagabi, Marisol. Ang tanging bagay na magdudugtong sa amin ni Gabriel, binawi na rin ng langit. Tawa niya ng mahina, isang tawang puno ng desperasyon. Ngayon, ano pa ang gusto mo sa akin? Patayin mo na lang ako. Hindi kita papatayin. Angela,
Gusto kong mabuhay ka ng matagal sa loob ng kulungan para pagbayaran ng bawat sentimong ninakaw mo. Lumapit ako sa kanyang kama. Pero bago iyon, sabihin mo sa akin, anong kasunduan ang mayroon si Don Roberto at ang tatay ko tungkol sa Hacienda Reyes? Nanlaki ang mga mata ni Angela, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mukha. Takot na mas matindi pa kaysa sa takot niya kay Gabriel. Huwag mong hahalongkatin ang tungkol doon, Marisol. Bulong niya habang nanginginig. Si Don Roberto, hindi mo siya kilala. Tinulungan ka lang niya para makuha ang tiwala mo. Ang Hacienda Reyes ay nakatayo sa isang lupain na may nakabaong ebidensya ng isang krimen na ginawa ni Don Roberto 10 taon na ang nakakalipas. Ang tatay mo ang nagtago niyon para protektahan ang kumpanya niyo mula sa bangkarote. Anong krimen? Tanong ko. Ang aking puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Ang aksidente kung saan namatay ang anak niya, sabi ni Angela. Hindi ako ang pumatay sa kanya, Marisol. Si Don Roberto mismo ang nagmamaneho ng sasakyan nung gabing iyon habang lasing siya. Ako lang ang kinuha niyang fall guy para pagtakpan ng lahat. At ang tatay mo, siya ang kumuha ng dashcam footage at itinago iyon sa pundasyon ng lumang warehouse sa hacienda. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang tatay ko nakipagsabuatan sa isang kriminal para lang iligtas ang kumpanya. Isang matinding pait ang lumabas sa aking lalamunan. Ang pamilyang akala ko ay biktima ay may sarili palang madidilim na lihim. Kaya ka ba naging malapit kay Gabriel? Para mahanap ang ebidensyang iyon, tanong ko. Oo, pero si Gabriel, masyadong tanga. Pera lang ang gusto niya, samantalang ako, kalayaan ang gusto ko mula kay Don Roberto. Umiyak na si Angela ng tuluyan. Ngayon, alam mo na, walang malinis sa kwentong ito, Marisol. Kahit ikaw, nakatayo ka sa ibabaw ng mga buto ng katotohanan. Lumabas ako ng kwarto ni Angela na parang umiikot ang buong mundo sa labas ng ospital. Nakita ko si Paulo na naghihintay. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Marisol, nalaman mo na ba, tanong niya, bakit hindi mo sinabi sa akin, Paulo, na ang pamilya Santos at ang mga Reyes ay pare-parehong may dumi? Galit kong tanong. Dahil gusto kong protektahan ka, sagot niya. Pero ngayon na alam mo na, may isang huling balita akong dapat ibigay sa iyo. Si Gabriel? Nagpakamatay siya sa loob ng selda, kaninang madaling araw. Nag-iwan siya ng isang sulat para sa iyo. Napatigil ako sa paghinga. Si Gabriel wala na ang lalaking minahal ko. Ang lalaking sumira sa akin ay pinili ang madaling paraan para takasan ng lahat. Inabot ni Paulo ang isang punit-punit na papel. Binuksan ko ito nang may nanginginig na kamay. Ang sulat ay maikli lang, punong-puno ng mga patak ng luha at tinta. Marisol, patawad. Hindi sapat ang salitang ito para sa lahat ng sakit na idinulot ko. Ngunit tandaan mo, kahit sa huling sandali ko, ikaw lang ang tunay kong minahal. Mag-ingat ka kay Don Roberto. Ang kumpanya ay nasa panganib pa rin. Ibigay mo ang titulo kay Paulo. Siya ang nakakaalam kung paano ito ililigtas. Mahal ko kayo ni Sofia. Isang huling pagtatangka ng gaslighting o isang tunay na babala. Tumingin ako kay Paulo. Ang kanyang mga mata ay tila nagbago. May isang uri ng kislap doon na hindi ko pa nakikita noon. Ibigay mo sa akin ang titulo, Marisol, sabi ni Paulo sa isang boses na hindi na katulad ng dating mahinang Paulo. Ako na ang bahala sa lahat. Doon ko naramdaman ang tunay na kaba. Ang laban sa mga Santos ay tapos na, ngunit ang laban para sa Hacienda Reyes at ang mga lihim ng aking ama ay nagsisimula pa lamang. Isang bagong kalaban ang kasalukuyang nasa harap ko, at ang pangalan niya ay Paulo Santos, ang taong akala ko ay aking huling alas. Akala ko ay tapos na ang lahat nang makita kong igapos ng bakal na pusas si Gabriel. Akala ko ay tapos na ang giyera nang marinig ko ang balita ng kanyang pagpapakamatay sa loob ng selda. Ngunit ang pag-ibig at katrayduran ay parang isang malalim na sugat kahit maghilom ang balat. Ang hapdi ay nananatili sa ilalim ng laman. Ngayon, nakatayo sa harap ko si Paulo, ang taong inakala kong kaisa-isang kakampi ko sa pamilya Santos. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng simpatya ay naging kasing lamig na ng semento ng ospital. Ang kanyang kamay ay nakalahad.
Hinihingi ang huling alas na mayroon ako ang titulo ng Hacienda Reyes at ang mga lihim na itinatago nito. Marisol, huwag mong gawing mahirap ang lahat, sabi ni Paulo sa isang boses na kasing talim ng labaha. Alam mo ang totoo tungkol sa tatay mo. Alam mo kung paano niya nilinlang si Don Roberto. Kapag nalaman ng publiko na si Armando Reyes ay isang kasabwat sa pagtatakip ng isang krimen, babagsak ang pangalan niyo. Wala nang bibili ng inyong furniture. Wala nang maniniwala sa inyong legacy. Ibigay mo na sa akin ang titulo at ako na ang bahala kay Don Roberto. Legacy, Paolo, isang mapait na tawa ang lumabas sa aking mga labi. O baka naman gusto mo lang maging susunod na haring walang trono. Ngayon ko lang naintindihan, hinayaan mo kaming mag-ubusan ni Gabriel para ikaw ang matirang nakatayo. Ikaw ang nagpadala ng text message sa akin sa ballroom. Diba gusto mong magduda ako kay Don Roberto para sa'yo ako tumakbo? Hindi sumagot si Paulo. Ngunit ang dahan-dahang pag-angat ng kanyang sulok ng labi ay sapat na kumpirmasyon. Matalino ka talaga, Marisol. Sayang at huli na ang lahat. Don Roberto is on his way here. At sa tingin mo ba, maniniwala siya sa isang babaeng unstable at puno ng galit? Ang ebidensyang sinasabi mo na itinago ni Armando, sisiguraduhin kung wala kang mahanap. Tumalikod ako sa kanya at naglakad patungo sa parking lot. Hindi ako papayag na matapos ang lahat sa ganitong paraan. Kung ang aking ama ay nagkamali para iligtas ang kumpanya, ako ang magtatama ng lahat kahit ang katumbas nito ay ang sarili kong pangalan. Mabilis kong pinaandar ang aking sasakyan patungo sa Hacienda Reyes. Ang ulan ay nagsisimula ng bumuhos. Tila mga luha ng langit na naghahanda sa isang malaking trahedya. Pagdating ko sa lumang warehouse sa dulo ng hacienda, ang lugar kung saan sinabi ni Angela na itinago ang dashcam footage, bumungad sa akin ang katahimikan ng gabi. Ang amoy ng lumang kahoy at kalawang ay humahalo sa amoy ng basang lupa. Gamit ang aking flashlight, hinalughog ko ang pundasyon ng warehouse. Sa ilalim ng isang malaking tipak ng semento na may markang 1,995, nakita ko ang isang maliit na metal box. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. Sa loob ay may isang lumang memory card at isang liham mula sa aking ama. Marisol, anak ko, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay dumating na ang araw na hindi ko na kayang protektahan ang ating pamilya mula sa anino ni Don Roberto. Nagkasala ako. Pinili kong itago ang katotohanan para hindi ka mawalan ng kinabukasan. Pero ang katotohanan ay parang tubig. Laging makakahanap ng butas para lumabas. Gamitin mo ito hindi para manira, kundi para maging malaya. Bago ko pa maibulsa ang memory card, isang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ng warehouse ang narinig ko. Ang liwanag ng mga headlight ng ilang sasakyan ay pumasok sa loob ng gusali. Tila mga mata ng dambuhala na nahanap na ang kanilang biktima. Bumaba mula sa isang itim na SUV si Don Roberto Valderrama, kasunod si Paulo. Nahanap mo rin sa wakas. Marisol. Boses ni Don Roberto na puno ng kapangyarihan at pagbabanta. Ibigay mo sa akin ang card na yan. Iyan ang huling piraso ng aking nakaraan na kailangang maglaho. Sa sandaling makuha ko iyan, hahayaan ko kayong mamuhay ng payapa ni Sofia. I will even help you clear the company's debts. At kung hindi, tanong ko habang inilalagay ang card sa loob ng aking bulsa. Gagawa ka rin ba ng isang aksidente para sa akin, Don Roberto, tulad ng ginawa mo sa sarili mong anak? Huwag mong susubukan ang pasensya ko, Marisol, galit na sabi ni Don Roberto. Ang tatay mo ang nakiusap sa akin na pagtakpan ng lahat dahil kailangan niya ng pondo para sa Reyes Furniture. Pareho kaming may dumi sa kamay. Huwag mong isipin na ikaw ang biktima rito. Marisol, ibigay mo na, singit ni Paulo, lumalapit siya sa akin ng dahan-dahan. Wala kang laban. Isipin mo si Sofia. Isipin mo ang mangyayari sa kanya kung wala ka na. Tiningnan ko si Paulo at si Don Roberto. Ang bawat isa sa kanila ay nagnanais na kontrolin ang aking buhay, ang aking dangal, at ang aking hinaharap. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang lakas. Ang lakas ng isang babaeng wala nang kinakatakutan, dahil nawala na ang lahat ng dapat mawala. Hinding-hindi niyo makukuha ito,
Sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa isang bukas na tangke ng gasolina sa gilid ng warehouse. Sa sandaling lumapit kayo, sisiguraduhin kong ang lahat ng ebidensya, kasama na ako, ay magiging abo na lamang. Nababaliw ka na, sigaw ni Paulo. Hindi ako baliw, Paulo. Ngayon lang ako naging ganito katuwid. Sagot ko habang hawak ko ang isang lighter sa aking kamay. Don Roberto, ang kasalanan mo ay hindi matatapos sa pagkawala ng card na ito. Dahil bago ako pumunta rito, naipadala ko na ang digital copy nito kay Attorney Salcedo na may instruksyon na i-upload ito sa lahat ng social media platforms sa loob ng 10 minuto kung hindi ako makakatawag sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Don Roberto. Nakita ko ang takot na hindi kayang bayaran ng bilyon-bilyon niyang yaman. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho sa isang iglap. Ano ang gusto mo? Mahinang tanong ni Don Roberto. Gusto ko ng kapayapaan, sagot ko. Gusto ko ng hustisya para sa anak mo na kinalimutan mo para sa iyong pangalan. At higit sa lahat, gusto kong lumabas ka sa buhay namin ni Sofia ng tuluyan. Ibigay mo ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw ni na Gabriel at Angela sa pulis nang walang tinitira, at si Paulo, sisiguraduhin mong mawawala rin siya sa Cebu. Bago pa makasagot si Don Roberto, isang tawag ang pumasok sa aking cellphone. Mula ito kay Nanay Cora. Ma'am Marisol, si Sofia po, nawawala si Sofia sa tuwento. May kumuha daw po sa kanya na babaeng nakasuot ng nurse uniform. Nabitawan ko ang lighter. Ang aking mundo ay muling gumuho sa isang pangungusap. Tiningnan ko si Don Roberto at si Paulo. Ang isa sa kanila ay muling nagnakaw ng aking anak. Nasaan ang anak ko? Sigaw ko habang dinaluhong ko si Paulo. Hindi ako ang kumuha sa kanya. Marisol, sumpaman, sigaw ni Paulo. Ang kanyang mukha ay puno ng tunay na pagkabigla. Tumingin ako kay Don Roberto. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting kasing pait ng kamatayan. Ang akala mo ba ay ikaw lang ang may plan B? Marisol, si Angela Cruz. Hindi mo ba alam na bago siya dinala sa ospital, may mga tauhan na siyang nakahanda para sa ganitong pagkakataon? Ang huling alas ay hindi nasa card na hawak mo. Ang huling alas ay nasa mga kamay ng babaeng hinding-hindi mo mapapatawad. Napaluhod ako sa gitna ng warehouse. Ang ulan ay lalong lumakas. Tila sinasabayan ng aking matinding pagdurusa. Ang laban ay hindi pa tapos. At ang pinakamasakit na bahagi ay kasisimula pa lamang. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa huling digmaan. Habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa bubong ng lumang warehouse sa Hacienda Reyes. Naramdaman ko ang lamig ng katarungang matagal ko nang hinihintay. Hawak ko ang memory card, ang huling piraso ng katotohanan, habang ang boses ni Nanay Cora tungkol sa pagkawala ni Sofia ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Tiningnan ko si Don Roberto at si Paulo. Ang kanilang mga mukha ay tila mga maskarang, unti-unti nang natutunaw sa gitna ng apoy ng aking puot. Nasaan ang anak ko? Ang aking boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging isang matalim at malamig na utos na tila nagmumula sa kailaliman ng aking kaluluwa. Marisol, ibigay mo muna ang card. Boses ni Don Roberto na puno ng desperasyon. Ipinapangako ko, sa sandaling mahawakan ko iyan. Malalaman mo kung nasaan ang bata. Isang tawag ko lang. Ibabalik nila si Sofia sa iyo. Ipinapangako, isang mapait na tawa ang lumabas sa aking mga labi. Ang pangako ng isang taong pumatay sa sariling dugo at nagnakaw ng kinabukasan ng iba ay walang halaga sa akin. Ngayon, makinig kayong mabuti. Ang digital copy ng card na ito ay kasalukuyan ng ipinapadala sa lahat ng news outlets sa Cebu at Maynila. Hindi 10 minuto, kundi 5 minuto na lang ang natitira. Anong ginawa mo? Sigaw ni Paulo. Dinaluhong niya ako, ngunit mabilis siyang hinarang ng isa sa mga tauhan ni Don Roberto na biglang lumipat ng panig. Salamat sa katapatan niyo, mga kuya, sabi ko sa mga bodyguard. Alam niyo naman kung sino ang tunay na magbabayad sa inyo ng tama. Hindi ba? Isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa dikalayuan. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang mag-reflect sa basang semento ng hasyenda. Hindi ito basta pulis, kasama nila ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation.
Don Roberto Valderrama, Paulo Santos. Tapos na ang inyong oras. Sabi ko habang dahan-dahan akong lumalapit sa kanila. Ang kumpanya ay hindi na sa inyo. Ang hasyenda ay mananatiling sa mga Reyes. At si Sofia, alam ko kung nasaan siya. Kinuha ko ang aking cellphone at sinagot ang video call na kanina pa nag-vibrate. Sa screen, nakita ko si Nanay Cora na yakap si Sofia sa loob ng isang silid sa kumbento. Wala silang kasamang nurse. Mommy, okay lang po ako, sabi ni Tita Elena. Naglalaro lang daw po kami ng tago-taguan uli. Masayang sigaw ni Sofia. Napahinga ako ng malalim. Ang aking bluff tungkol sa pagkakakuha kay Sofia ay nagtagumpay. Ginamit ko ang sarili nilang taktika ng pananakot laban sa kanila. Ang nurse na kumuha kay Sofia ay ang pinsan ni Paulo na matagal ko nang binayaran para iligtas ang aking anak mula sa panganib. Niloko mo kami, bulyaw ni Don Roberto. Ang kanyang mukha ay naging kulay ube sa sobrang galit. Ibibigay ko ang lahat para mawasak ka, Marisol. Wala ka nang maibibigay, Don Roberto, sabi ko habang pumasok na ang mga pulis sa loob ng warehouse. Ang lahat ng bank accounts mo ay kasalukuyan nang isinasa ilalim sa freeze order. Ang bawat ari-arian mo ay kinuwestiyon na ng gobyerno dahil sa ebidensyang ibinigay ni Angela Cruz bago siya tuluyang mawala sa katinuan sa loob ng kulungan. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Don Roberto. Ang lalaking dati ay tinitingala bilang hari ng industriya, ay tila naging isang matandang mahina sa harap ng katotohanan. Samantalang si Paulo, pilit na nagpupumiglas sa mga pulis. Sumisigaw ng mga salitang wala ng kabuluhan. Marisol, hindi mo pwedeng gawin ito. Pamilya tayo, sigaw ni Paulo. Ang pamilya Santos ay natapos na sa sandaling pinili niyong magnakaw kaysa magmahal. Tinalikuran ko sila at naglakad patungo sa labas ng warehouse. Habang naglalakad ako sa gitna ng ulan, nararamdaman ko ang bawat patak nito na tila naghuhugas sa lahat ng sakit at dusa na pinagdaanan ko. Ang bawat hakbang ko palayo sa lugar na iyon ay isang hakbang patungo sa aking bagong buhay. Isang buwan ang lumipas. Nakatayo ako sa harap ng aming bagong gusali sa Cebu Business Park. Wala na ang pangalang Reyes Furniture. Ang nakasulat na ngayon sa itaas ng entrance ay Marisol's Legacy. Isang kumpanya na hindi lang gumagawa ng gamit, kundi nagbibigay ng pagkakataon sa mga kababaihang tulad ko na minsan ang nawalan ng pag-asa. Ma'am Marisol, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting. Pati ni Nanay Cora, na ngayon ay isa na sa mga board members ng aming foundation. Salamat, Nanay Cora, ngumiti ako sa kanya. Lumapit si Sofia sa akin. Suot ang kanyang pinakamagandang puting damit. Mommy, look ang daming bulaklak. At nandoon si Tito Paulo. Ay, si Tito Paulo po ba yun? Tumingin ako sa dulo ng kalsada. Nakita ko ang isang lalaking nakasuot ng pangpresong uniforme na kasalukuyang naglilinis ng kanal bilang bahagi ng kanyang community service. Si Paulo Santos. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya, hindi makatingin sa aming direksyon. Habang si Angela naman, ayon sa huling balita, ay kasalukuyang nasa loob ng isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip ang mismong lugar na inihanda nila para sa akin. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa akin. Hindi ako nakaramdam ng katuwaan sa kanilang dusa. Ngunit nakaramdam ako ng kapayapaan dahil alam kong ang hustisya ay naisagawa ng walang bahid ng pag-aalinlangan. Mommy, are you happy now? Tanong ni Sofia habang hawak ang aking kamay. Higit pa sa happy, Sofia. Sagot ko habang tinitingnan ang asul na langit ng Cebu. Dahil sa wakas, malaya na tayong lumipad. Habang pinuputol ko ang ribbon, naramdaman ko ang malakas na ihip ng hangin. Tila ba ang aking mga magulang ay kasama ko sa sandaling ito, nakangiti at ipinagmamalaki ang babaeng naging bunga ng kanilang pagmamahal. Ang laban ay tapos na. Ang agila ay tuluyan ng nakalaya sa hawla ng katrayduran. At sa bawat pagaspas ng aking mga pakpak, sisiguraduhin kong walang sinumang mangangahas na humila sa akin pababa muli. Dahil ang isang Marisol Reyes ay hindi lang basta nakaligtas, siya ay nagtagumpay. 2 taon ang mabilis na lumipas. Tila mga alon sa dagat ng Cebu na humuhugas sa bawat bakas ng bagyong dumaan sa aking buhay. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe
ng aming bagong tahanan sa paanan ng bundok ng Busay, kung saan ang bawat ihip ng hangin ay nagdadala ng amoy ng sariwang lupa at mga bulaklak ng kabalero. Ang gabi ay payapa, malayo sa ingay ng lungsod at mas malayo sa ingay ng nakaraang puno ng panlilinlang. Sa ibaba, sa malawak na hardin, nakikita ko si Sofia na masayang naglalaro kasama ang aming mga aso. 14 na taong gulang na siya ngayon, isang dalagang puno ng tiwala sa sarili, matalino, at higit sa lahat, malaya sa takot na dati ay bumabalot sa kanyang mga mata. Sa bawat ngiti niya, nakikita ko ang pinakamalaking tagumpay ko, hindi ang pagbawi sa kumpanya, kundi ang pagliligtas sa kinabukasan ng aking anak. Ma'am Marisol, handa na po ang hapunan. Boses ni Nanay Cora na dahan-dahang lumapit sa akin. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, suot ang isang simpleng barong na binili namin nung huling bakasyon namin sa Europa. Si Nanay Cora ay hindi na lamang isang kasambahay. Siya na ang tumatayong lola ni Sofia at ang aking katuwang sa pagpapatakbo ng Marisol's Hope Foundation. Salamat, Nanay. Bababa na ako. Ngumiti ako sa kanya. May balita po pala mula sa syudad. Mahinang dagdag ni Nanay Cora. Si Angela Cruz, inilipat na daw po sa isang state facility. Sabi ng mga doktor, wala na daw po siyang kinikilalang tao. Ang tanging binabanggit niya lang daw po ay ang pangalan ni Gabriel at ang mga numerong hindi maintindihan. At si Lourdes, nakita daw po siyang nanlilimos sa labas ng simbahan sa Argao. Napatigil ako sa pag-aayos ng aking shawl. Isang matinding kirot ang dumaan sa aking puso. Ngunit hindi ito dahil sa awa o galit. Ito ay isang uri ng pagtanggap na ang bawat tao ay nag-aani ng kung ano ang kanilang itinanim. Si Gabriel, na piniling wakasan ang sariling buhay dahil sa kahihiyan, ay naging isang babala sa bawat lalaking nagnanais na yurakan ang dangal ng kanilang pamilya. Sana ay makahanap sila ng kapayapaan sa kanilang sariling paraan. Nanay, mahina kong sabi, ang katarungan ay naibigay na wala na akong puwang sa puso ko para sa hiram na poot. Bumaba ako sa hardin at sinalubong ako ni Sofia ng isang mahigpit na yakap. Mommy, look, ang ganda ng buwan ngayon, sabi ni Father Joseph kanina sa misa. Ang buwan daw ay sumisimbolo ng pagbabago, kahit kailan ito ay hindi nawawala. Nag-iiba lang ng anyo. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak. Tama siya, Sofia. Tulad natin, dumaan tayo sa dilim, pero hindi tayo nawala. Mas naging maliwanag lang tayo ngayon. Sa sandaling iyon, naalala ko ang mga salita ng aking ama. Ang utang na loob na pinilit nilang ipabayad sa akin ay hindi ang aking ari-arian, kundi ang aking pagkatao. Ngunit pinili kong hindi maging biktima. Pinili kong maging isang agila na lumilipad pa itaas. Dala ang mga aral ng kahapon. Ang Marisol's legacy ay hindi na lamang tungkol sa muebles. Ito ay naging simbolo ng bawat kababaihang Pilipina na minsan ng pinagtaksilan, ninakawan, at pinaliit. Sa bawat center na itinatayo namin, sa bawat scholarships na ibinibigay namin, nararamdaman ko ang tunay na layunin ng aking buhay. Napatingin ako sa asul na langit ng Cebu na unti-unti nang binabalot ng kadiliman ng gabi. Ngunit puno ng nagniningning na mga bituin. Wala na akong kailangang patunayan sa kahit kanino. Wala na akong kailangang bawiin. Dahil ang pinakamahalagang bagay na nakuha ko pabalik ay hindi ang Hacienda Reyes, kundi ang aking sariling kaluluwa. Napapatawad mo na ba sila? Mommy, biglang tanong ni Sofia habang nakatingin sa malayo. Ang pagpapatawad, anak, ay hindi nangangahulugang kailangang kalimutan ang nangyari. Ibig sabihin nito, hindi na sila ang may hawak ng iyong kaligayahan. Sagot ko ng may katatagan. Pinatawad ko na sila, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ako sa katahimikan. Naglakad kaming mag-ina patungo sa loob ng bahay. Ang tunog ng mga kuliglig sa paligid at ang malamig na simoy ng hangin ay tila isang kanta ng pasasalamat. Ang bawat hakbang ko sa matibay na sahig ng aming tahanan ay isang pagkilala sa aking lakas, sa aking katalinuhan, at sa aking pananampalataya. Tapos na ang pagtatago, tapos na ang paglalaro. Sa wakas, ang kwento ni Marisol Reyes ay hindi na tungkol sa isang asawang pinagtaksilan, kundi tungkol sa isang babaeng nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng unos at nagpasyang bumangon
ng mas matatag kaysa dati. Ang bukas ay puno ng pag-asa. At sa bawat bagong umaga, sisiguraduhin kong ang liwanag ng katarungan ay hinding-hindi na muling magdidilim. Dahil ako si Marisol Reyes, at ito ang aking tagumpay.